Narinig niyo ba ang hiya ko, mga mahal? Sa harap ng 120 bisita, sinampal ako ng sarili kong manugang. Ang anak ko, nakatingin lang, walang pakialam. Isang malaking walang utang na loob ang ginawa nilang mag-asawa. Sa loob ng 3 taon, nagkunwari akong mahina. Hindi nila alam, ang ilaw ng tahanan na ito, na inakala nilang pulubi, ay lihim na nagbabayad para sa lavish na kasal nila. Umalis ako ng gabing iyon na basag ang salamin at dignidad. Pero may lihim na yaman ang lola nyo. Isang account na nagkakahalaga ng 300 milyon. Ang akala nilang the pawn, naging queen. Babawiin ko ang dangal ko at ibibigay ko sa kanila ang lesson na matatandaan nila. Ito ang araw ng justice. Naranasan mo na bang maabuso ng pamilya? Kwentuhan mo ako. Pindutin ang like and share. Saan ka nanonood, mahal ko? Napakabilis ng sampal. Wala akong panahon para makapag-react. Lumipad ang salamin ko. Nabasag sa eleganteng sahig ng function hall habang 132 bisita ang nakatingin sa ganap na katahimikan. Nag-aapoy ang pisngi ko, ngunit mas matindi ang kirot sa aking dibdib. Si Giselle, ang aking manugang, ay sinampal lang ako sa araw ng kasal niya dahil tumanggi akong ibigay ang susi ng aking condo unit. Iyan ang napapala mo sa pagiging napakamakasarili, sigaw niya sa akin sa harap ng lahat. Ang babaeng kasing edad mo ay hindi na kailangan ng ganoong kalaking espasyo. Ang sumunod na katahimikan ay nakabibingi. Walang gumalaw para tulungan ako habang nakaupo ako, nanginginig upang pulutin ang mga basag na piraso ng salamin ko. Ang ilang bisita ay umiwas ng tingin, tila naiilang. Ang iba ay nagbubulungan sa kanilang sarili, ngunit wala, talagang wala. Ang nangahas na ipagtanggol ang kawawang ginang na biyenan na kahiya-hiyang ininsulto sa publiko. Ang anak kong si Emilio ay nakatayo lamang, nakatitig sa sahig na para bang hindi ako nakikita. Hindi ka na welcome dito, patuloy ni Giselle habang inaayos ang kaniyang malinis na wedding gown. Kailangan namin ni Emilio ng privacy para simulan ang bago naming buhay. Ang unit mo ay perpekto para sa amin habang naghahanap kami ng mas maganda. Ang kaniyang mga salita ay purong lason. Sa loob ng ilang buwan, tiniis ko ang kaniyang mapagmataas na mga komento tungkol sa luma kong damit, sa luma kong kotse at sa simpleng buhay ko. Ngunit ang ginawa niya ay lumampas na sa linya na hindi dapat kailanman tinapakan. Dahan-dahan akong tumayo, ramdam ang lahat ng mata na nakatitig sa akin na parang matatalim na balaraw. Umagos ang luha sa aking mukha, ngunit sa loob ko may bagay na nagbago ng tuluyan. Ang sampal na iyon ay hindi lamang pisikal na suntok, iyon na ang pinakahuling patak. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako ng tahimik at may pagpapakumbaba. May mga sikreto ako na walang sino man, kahit ang sarili kong anak, ang nakakaalam. Ang mga alaala ng nakalipas na mga buwan ay nagsimulang bumaha sa aking isip habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa labasan. Naalala ko noong unang beses na pumunta si Giselle sa unit ko, 2 taon na ang nakalipas. Bumagsak ang mukha niya nang makita ang simpleng bahay ko, ang luma kong muebles, ang maliit kong kusina. "Seryoso? Dito nakatira ang nanay ni Emilio?" Tanong niya kay Emilio. Sapat lang kalakas ang boses para marinig ko. Mula noon, bawat pagbisita ay isang tahimik na pagpapahirap. "Aling Aurora, dapat lumipat ka na sa mas maliit na lugar," sabi niya sa akin 3 buwan na ang nakalipas habang naghahapunan kami ng pamilya. "Sa edad mo, hindi mo na kayang panatilihin ang ganoong kalaking unit. Bukod pa, plano naming magkaanak ni Emilio. Kakailanganin namin ng mas maraming espasyo." Ang peke niyang ngiti ay hindi nakalinlang kahit kanino maliban sa anak ko, na tila nawawala ang pagkatao niya tuwing magsasalita si Giselle, nagiging parang isang papet na kontrolado. Ang mga kahihiyan ay unti-unting lumala. Una, ito ay ang mga komento tungkol sa aking pananamit. "Aling Aurora, wala ka bang mas modernong damit na isusuot?" Pagkatapos, tungkol naman sa kotse ko. "Ang luma na ng kotseng yan. Delikado para sa iyo ang magmaneho niyan." Sumunod, ang part-time na trabaho ko sa lokal na tindahan ng bulaklak. Hindi ko maintindihan kung bakit nagtatrabaho pa rin ang babaeng kasing edad mo sa halip na mag-relax.
Bawat parirala ay isang maliit na lason na balaraw na tumatama sa aking self-esteem. Ang pangalan ko ay Aurora Santos. Ako ay 68 taong gulang. At sa buong buhay ko, ako ay isang babaeng mas pinipili ang pagiging tahimik kaysa pagpapakita ng yaman. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na tindahan ng bulaklak 3 araw sa isang linggo. Nagmamaneho ako ng 10 taong gulang na kotse. Bumibili ako ng damit sa mga discount store. Sa paningin ng labas na mundo, lalo na kay Giselle, ako ay isa lamang ginang na byuda, nakatira sa maliit na pensyon. Ngunit iyan mismo ang imahe na maingat kong binuo sa loob ng ilang dekada. Ang hindi alam ng sino man sa mga taong iyon na nakatingin sa akin nang may awa ay ang buhay ko ay ganap na naiiba bago namatay ang aking asawa. Ang asawa kong si Roberto ay hindi ang simpleng empleyado na pinaniniwalaan ng lahat. Gumawa kami ng isang desisyon na mamuhay ng simple, panatilihing sikreto ang tunay naming yaman, upang protektahan ang privacy ng aming pamilya sa isang paraan na ngayon ay nauunawaan ko na prophetic pala. Habang lumalabas ako ng function hall, ang mga bulong ng mga bisita ay sumusunod sa akin na parang nakalalasong ulap. Kawawa naman, mukhang napakahina niya, bulong ng tiyahin ni Giselle. Tama lang ang bride, hindi na kayang alagaan ng ginang na iyan ang sarili niya, dagdag pa ng pinsan ni Emilio. Dapat nasa residence na siya para sa nakatatanda, hindi nakatira ng mag-isa. Komento ng isa pang bisita na may pekeng awa. Ang bawat salita ay parang asido na bumubuhos sa bukas na sugat. Ang malamig na temperatura ng air conditioning ng ballroom ay kabaligtaran ng nakakasakal na init sa aking dibdib. Nanginginig ang kamay ko habang kinakapak ko ang cellphone ko sa luma kong itim na purse. Isang purse na ginamit ko sa loob ng 5 taon, hindi dahil hindi ako makabili ng bago, kundi dahil natuto akong pahalagahan ang pagiging praktikal kaysa pagpapakita, isang bagay na malinaw na hindi kailanman maiintindihan ng manugang ko. Nagdial ako ng numero na kabisado ko, isang numero na hindi ko ginamit sa loob ng mahigit 1 taon dahil sa naive akong umaasa na hindi na ito kailanman kakailanganin. Carlos, si Aurora ito. Kailangan kong pumunta ka kaagad sa Royal Oaks Function Hall. Oo, ngayon na. Dalhin mo ang mga dokumento na alam mo. Panahon na para malaman nila ang katotohanan. Nanginginig ang boses ko, ngunit may katatagan iyon na matagal ko nang hindi naramdaman. Sigurado po ba kayo, Ginang Santos? Tanong ni Attorney Carlos Reyes sa propesyonal ngunit nag-aalalang boses. Kapag ginawa natin ito, wala nang bawian. Tumingin ako pabalik sa function hall sa huling pagkakataon, kung saan nakita kong tumatawa si Giselle kasama ang kaniyang mga kaibigan. Malamang na ikinukwento kung paano niya tinuruan ng leksyon ang walang kwentang biyenan. Si Emilio ay nasa tabi niya, ngumingiti ng mahina, walang pinapakitang pagsisisi sa nasaksihan niya. Lubusan akong sigurado, sagot ko. 30 minuto, Carlos, wala nang higit pa. Binaba ko ang telepono at naglakad patungo sa aking kotse ng may determinadong hakbang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, babaklasin ko ang maskara na ginamit ko para protektahan ang aking pamilya. Sa unang pagkakataon, makikilala nila ang tunay na Aurora Santos. At kapag nangyari iyon, kapag ang katotohanan ay tumama sa kanilang perpektong pekeng mundo, mauunawaan nila ang tunay na kahulugan ng salitang pagsisisi. Tahimik ang parking lot, sinindihan ng mga streetlight na nagbibigay ng mahabang anino sa pagitan ng mga kotse. Umupo ako sa luma kong sedan at naghintay ng 30 minuto para magbago ang buhay nila ng tuluyan. 30 minuto para matuklasan nila na nagawa nila ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay sa paghihiya sa ginang na lihim na nag-aalaga sa kanila ng higit pa sa kaya nilang isipin. Habang naghihintay ako sa aking kotse, ang mga alaala kung paano ako nakarating sa sandaling ito ay nagsimulang bumaha sa aking isip na parang hindi mapigilang avalanche. Nagsimula ito eksaktong 2 at 1 taon na ang nakalipas nang pumunta si Emilio sa unit ko na may nerbyosong ngiti na kilalang kilala ko noong bata pa siya. Ma, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang napaka-espesyal na tao, sabi niya sa akin. At nandoon siya, si Giselle, na may perpektong ayos na buhok, designer clothes, at ngiting hindi umaabot sa kaniyang mga mata.
Mula sa pinakaunang sandali, alam kong may mali. Ang paraan ng pagtingin niya sa unit ko, sinusuri ang bawat sulok ng may paghamak na hindi niya matago, ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kaniyang intensyon. Napakagaling! Bulong niya habang tinitingnan ang aking second-hand na muebles at ang aking kupas na mga kurtina. Ang kaniyang tono ay nagpahiwatig ng kabaligtaran. Si Emilio, naganap na nabulag ng pinaniniwalaan niyang pag-ibig, ay hindi napansin ang paghamak sa boses nito. Ang unang hapunan ay isang tahimik na kalamidad. Halos hindi kinain ni Giselle ang pagkain na may pagmamahal kong inihanda, sinasabing nagbabantay siya sa kaniyang figura. Nang tanungin ko siya tungkol sa kaniyang pamilya, nagbigay siya ng mailap na mga sagot, ngunit hindi bago niya ako tanungin tungkol sa aking pinansyal na sitwasyon na may kuryosidad na nakababahala para sa akin. At paano ka nabubuhay sa pensyon ng isang byuda, Ginang Aurora? Siguro mahirap mabuhay sa ganoong kaliit na pera, sabi niya nang may pekeng pag-aalala. Ang hindi alam ni Giselle ay inoobserbahan ko siya gaya ng pag-obserba niya sa akin. Sa sumunod na mga buwan, nagsimula akong mapansin ang mga pattern na naglagay sa akin sa mataas na alerto. Sa tuwing bibisitahin nila ang unit ko, magbibigay siya ng mga komento tungkol sa kung gaano kaluma ang lahat, tungkol sa kung paano ako deserve ng mas maganda sa aking golden years. Ngunit ang kaniyang mga mata ay laging nakatitig sa mga detalye na talagang mahalaga. Ang prime location ng gusali, ang panoramic view mula sa aking balkonahe, ang laki ng mga silid. Isang araw, habang si Emilio ay nasa banyo, narinig ko siyang mahinang nagsasalita sa telepono sa kusina ko. Oo, ma. Ang unit ng nanay niya ay nasa napakamahal na lugar. Kung mapapalipat ko siya sa mas maliit na lugar, maaari tayong manatili dito hanggang magkaroon tayo ng sarili nating bahay. Napaka-naive niya, malamang magpapasalamat pa yan sa atin dahil tinulungan natin siya sa paglipat. Ang kaniyang mga salita ay tumama sa akin na parang kutsilyo, ngunit nanatili akong kalmado nang bumalik siya sa sala, nagkukunwari na walang alam. Mula noon, bawat interaksyon kay Giselle ay naging maingat na inayos na pagtatanghal sa aming dalawa. Naglaro siya ng nag-aalalang manugang, nag-aalala sa kapakanan ng kaniyang biyenan, habang nagkunwari akong mahina na matanda na nangangailangan ng gabay. Ngunit sa loob, nagtitipon ako ng impormasyon, inoobserbahan ang kaniyang mga galaw, nauunawaan ang tunay niyang motibasyon. Ito ay parang laro ng chess kung saan kaming dalawa ay nag-aakalang nananalo. Ang sumunod na mga buwan ay nagdala ng unti-unting paglala sa kaniyang pagtatangka ng manipulasyon. Una, may mga banayad na suhestyon. Aling Aurora, nakakita ako ng ilang magagandang unit para sa mga kasing edad mo na may all-inclusive services at walang maintenance worries. Pagkatapos ay dumating ang mas direktang mga pressure. Hindi ka na pwedeng manirahan mag-isa sa edad mo. Delikado. Paano kung matumba ka at walang makakita sa iyo sa loob ng ilang araw? Bawat argumento ay idinisenyo upang iparamdam sa akin na ako ay walang kakayahan at walang magawa. Si Emilio, ang sarili kong anak, ay nagsimulang ulitin ang parehong mga parirala na parang sinanay na loro. Ma, tama si Giselle. Siguro mas mabuti kung isasaalang-alang mo ang paglipat sa mas madaling alagaan na lugar. Ang makita siyang unti-unting nagiging papet ng babaeng iyon ay mas masakit kaysa anumang direktang insulto. Ang anak na pinalaki ko ng may labis na pagmamahal at sakripisyo ay nakikita na ako ngayon bilang isang balakid sa kaniyang kaligayahan. Ang psychological campaign ay tumindi matapos nilang ipahayag ang kanilang engagement. Naging mas madalas ang mga pagbisita, ngunit mas tensyonado rin. Nagsimulang magdala si Giselle ng mga magazine ng real estate at mga brochure para sa mga senior community. Nag-e-explore lang ako ng mga option para sa iyo, Ginang Aurora. Gusto kong tiyakin na mayroon kang pinakamahusay na kalidad ng buhay, sabi niya. Inilalatag ang mga materyales sa coffee table ko na parang negosasyon sa negosyo. Ngunit ako rin ay gumawa ng sarili kong pananaliksik. Isang hapon, nang lumabas sila para mag-ayos ng mga wedding errand, nagpasya akong tawagan ng isang matandang kaibigan na nagtatrabaho sa real estate. Amelia, kailangan kong imbestigahan mo ang isang bagay para sa akin, sabi ko sa kanya.
May isang pares na masyadong interesado sa unit ko at gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa tunay nilang pinansyal na sitwasyon. Ang natuklasan ko ay nagpalamig sa akin hanggang sa buto. Sina Giselle at Emilio ay lubog sa utang. Ang kasal na pinaplano nila ay nagkakahalaga ng mahigit 3,000, 3 milyong piso, na ganap na pinunduhan ng mga credit card at personal loan. Ang unit na inuupahan nila ay malapit ng paalisin dahil sa hindi pagbabayad. Ang mga mamahaling kotse na minamaneho nila ay pinunduhan ng mga bayarin na hindi nila kayang bayaran. Ang kanilang lifestyle ay isang fasad na binuo sa nakakasakal na utang. Nagsimulang magkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang pagmamadali sa pagpapakasal, ang paggigiit na lumipat ako, ang patuloy na mga komento tungkol sa aking economic vulnerability. Hindi pag-ibig ang nag-ugnay sa mag-asawang ito. Ito ay ang desperadong pangangailangan na makahanap ng solusyon sa kanilang mga problema sa pananalapi. At ang unit ko na matatagpuan sa isa sa pinaka-exclusive na lugar sa lungsod ay ang kanilang lifeline. Ang paghahayag ay tumama sa akin na parang sampal sa kaluluwa. Ang anak ko, ang batang pinalaki ko na may mga pagpapahalaga sa katapatan at pagsisikap, ay pinili ang madaling landas ng manipulasyon at panlilinlang. Pinayagan niya ang isang ambisyosong babae na kumbinsihin siyang tingnan ang sarili niyang ina bilang isang resource na pagsasamantalahan sa halip na isang taong mamahalin at igagalang. Sa mga linggo bago ang kasal, ang kanilang mga pagtatangka ay naging mas agresibo. "Ginang Aurora, hindi ka pwedeng maging napakamakasarili," sabi sa akin ni Giselle, 3 araw lang bago ang seremonya. "Marami kaming isinakripisyo ni Emilio para sa kasal na ito. Ang pinakamaliit na magagawa mo ay tulungan kami sa pabahay." Ang kaniyang mga salita ay hindi na nagsuot ng maskara ng peking pag-aalala. Ito ay isang direktang pangangailangan na nakabalat kayo bilang pabor ng pamilya. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isang desisyon na magbabago ng lahat. Tinawagan ko si Atty. Carlos Reyes, ang aking financial advisor at ang tanging lalaking ganap kong pinagkakatiwalaan simula nang mamatay ang asawa kong si Roberto. "Carlos, kailangan kong maghanda ka ng ilang dokumento. Posibleng malapit na akong maghayag ng impormasyon na pinanatili kong sikreto sa loob ng maraming taon." Ang boses niya ay naging seryoso kaagad. "Ginang Santos, sigurado po ba kayo na ito na ang tamang oras?" Nagbabala siya sa akin nang may karunungan ng isang taong naghawak ng aking mga gawain sa loob ng mahigit 1 dekada. Kapag naging publiko ang impormasyong ito, hindi mo na ito mababawi. Ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mapaminsala para sa mga relasyon sa pamilya. Ngunit nakapagdesisyon na ako. Ang pamilya na sinubukan kong protektahan sa aking katahimikan ay pinili akong traidorin. At ngayon, nakaupo sa kotse ko sa parking lot ng function hall, naghihintay kay Carlos na dumating kasama ang mga dokumento na magbabago ng lahat. Napagtanto ko na dumating na ang sandali ng katotohanan. 25 minuto pa at matutuklasan ni Giselle, Emilio at lahat ng mga bisita na tumingin sa akin nang may awa kung sino talaga si Aurora Santos. 25 minuto pa at ang kanilang perpektong mundo na binuo sa mga kasinungalingan at kasakiman ay guguho na parang sand castle. Ang malamig na simoy ng gabi ay nagpakilo sa mga dahon ng puno sa paligid ng parking lot na lumilikha ng sumasayaw na mga anino sa ilalim ng mga ilaw. Nakakagulat na poetic na sa ganoong kagandang gabi, napakaraming ilusyon ang malapit ng mamatay ng tuluyan. 20 minuto na ang nakalipas mula nang tawagan ko si Carlos at bawat segundo ay parang kawalang hanggan. Mula sa kotse ko, nakikita ko ang ginintuang ilaw ng ballroom, naririnig ang masayang musika at tawanan na umaalpas mula sa bukas na mga bintana. Nakakasurreal na isipin na sa loob lamang ng ilang minuto, ang pagdiriwang na iyon ay magiging isang bangungot para sa pangunahing mga tauhan. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang pinakamasakit na mga alaala ng nakalipas na mga buwan na bumaha sa aking isip. Kailangan kong maalala kung bakit eksakto akong nakarating sa puntong ito na walang bawian.
Ang pinakamalaking kahihiyan ay nangyari 2 linggo lang bago ang kasal sa tinawag ni Giselle na isang mahalagang family meeting. Dumating siya sa unit ko, kasama hindi lamang si Emilio, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang, isang perpektong planadong ambush. Ginang Aurora, gusto naming makipag-usap sa iyo tungkol sa kinabukasan mo. Nagsimula ang nanay ni Giselle, isang aroganting ginang na tumingin sa akin na parang nakakainis akong insekto. Naniniwala kaming panahon na para gumawa ka ng responsableng mga desisyon tungkol sa buhay mo, patuloy ng tatay ni Giselle. Isang malaking lalaki na sumuri sa unit ko nang may mga mata ng isang appraiser na nag-e-evaluate ng isang ari-arian. Sa edad mo, ang manirahan mag-isa sa ganoong kalaking lugar ay hindi lamang hindi kailangan, kundi delikado. Paano kung magkaroon ka ng ang kanilang mga salita ay ininsayo, masyadong perpekto para maging kusang loob? Si Emilio ay nanatiling tahimik sa buong usapan, tumatango paminsan-minsan na parang mahusay na sinanay na papet. Ang makita siyang doon, nakaupo sa tabi ng isang pamilya na tinatrato ako na parang isang balakid, ay parang panunood sa araw na pinalaki ko na namamatay sa harap ng aking mga mata. "Ma," sabi niya sa wakas sa isang boses na hindi ko na nakilala. Tama sila. Nag-uusap kami ni Giselle at sa tingin namin ay mas mabuti para sa lahat kung lilipat ka sa isang lugar na mas angkop para sa edad mo. Angkop para sa edad ko? Ulit ko, ramdam ang galit na nagsisimulang kumulo sa loob ko. At sino ang nagdedesisyon kung ano ang angkop para sa akin? Kayo. Ang nanay ni Giselle ay nagpalitan ng tingin na may kaalaman sa kaniyang asawa, na parang kinumpirma ng aking mga salita ang isang bagay na napag-usapan na nila. Ginang Aurora, naiintindihan namin na mahirap itong tanggapin, ngunit kailangan mong isipin kung ano ang pinakamabuti para kina Emilio at Giselle. Ano ang pinakamabuti para sa kanila? Bulong ko, nagsisimulang maunawaan ang tunay na dimensyon ng sabwatan na hinabi sa likod ko. At siguro ang unit ko ay magiging perpekto para simulan nila ang kanilang buhay, may asawa, hindi ba? Ang awkward na katahimikan na sumunod sa tanong ko ay ang lahat ng sagot na kailangan ko. Pinlano nila ang bawat detalye ng usapang ito, bawat argumento, bawat psychological pressure. Kinuha ni Giselle ang kontrol sa sandaling iyon. Ipinakita ang kaniyang buong arsenal ng emosyonal na manipulasyon. Ginang Aurora, hindi lang tungkol sa unit, tungkol ito sa kapakanan mo. Naghahanap kami at nakakita kami ng isang kahangahangang ang peke niyang ngiti ay nagpasuka sa akin. Ang pinagdadaanan ko? Tanong ko, nagkunwari na nalilito. At ano bang eksaktong pinagdadaanan ko, Giselle? Tumingin siya kay Emilio para sa suporta bago sumagot. Well, kalungkutan, pinansyal na kawalan ng katiyakan, ang takot na hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Normal iyon sa edad mo, Ginang Aurora. Hindi mo kailangang mahiya na nangangailangan ka ng tulong. Ang kakisigan ng 21 taong gulang na ginang na ito na nagsasabi sa akin kung ano ang normal sa edad ko ay nagpatahimik sa akin sandali. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang isang bagay sa kaniyang mga mata na nagpalamig sa akin. Ang ganap na katiyakan na may karapatan siya sa buhay ko, sa bahay ko, sa mga desisyon ko. Para sa kaniya, hindi na ako isang tao na may autonomy, kundi isang balakid na dapat alisin ng may pinakamaliit na pagtutol hanggat maaari. Sinuri na namin ang mga numero, patuloy ng tatay ni Giselle, naglabas ng isang folder na malinaw na inihanda na nila ng maaga. Ang halaga ng nandyan na ang hubad at hilaw na katotohanan. Hindi ito tungkol sa aking kapakanan o kaligtasan. Ito ay tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-convert ng aking bahay sa pera para punduhan ang kanilang hindi matatag na lifestyle. At kung tatanggi ako? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ma, nag-aasam kami na hindi na kailangang gumawa ng mas matitinding hakbang, sabi ni Emilio. Ang boses ay parang inensayo. Ngunit kung lumala ang iyong mental health sa puntong hindi ka na makagawa ng rasyonal na mga desisyon? Ang implicit na banta ay napakalinaw. Kung hindi ako makikipagtulungan ng kusa, hahanap sila ng mga legal na paraan para ideklara akong walang kakayahan.
Naghanap sila, nagplano sila. Inihanda nila ang lupa para kunin ang lahat ng pag-aari ko nang sapilitan kung kinakailangan. Ang anak na pinalaki ko ng may labis na pagmamahal ay nakaupo lang doon, pinapayagan ng mga estranghero na bantaan ang sarili niyang ina. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang umalis sa matatag kong pagtanggi, umiyak ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi dahil sa kalungkutan, kundi para sa tiyak na pagkamatay ng mga ilusyon na pinanghawakan ko tungkol sa aking pamilya. Tinawagan ko si Carlos kaagad. Kailangan kong imbestigahan mo ang isang bagay ng apurahan, sabi ko sa kanya habang lumuluha. Gusto kong malaman ng eksakto kung ano ang tunay na pinansyal na sitwasyon ng anak ko at ng kaniyang fiancé. Lahat. Mga utang, kita, pananagutan, lahat. Ang mga resulta ng imbestigasyong iyon ay lubhang mapaminsala. Kumita si Emilio ng humigit kumulang 200,000 bawat buwan bilang isang sales manager, ngunit may utang na higit sa 4,500,000 sa mga credit card. Nagtrabaho si Giselle ng part-time bilang image consultant, kumikita marahil ng 200,000 taon-taon, ngunit gumagastos na parang may sweldo ng executive. Magkasama, umabot sa mahigit 7,000 ang utang nila, hindi binibilang ang mga loan na kinuha nila para sa kasal. Ang unit na inuupahan nila sa 120,000 bawat buwan ay trinbuang nahuhuli sa pagbabayad. Ang mga kotse na minamaneho nila ay pinunduhan ng mga bayarin na kumukuha ng 60% ng pinagsamang kita nila. Ang pangunahin nilang credit card ay maxed out at nagsimula silang gumamit ng cash advance para bayaran ang iba pang mga utang. Sila ay nasa isang financial freefall at ang unit ko ay kumakatawan sa kanilang tanging pag-asa ng kaligtasan. Ngunit may iba pa sa ulat ni Carlos na ganap na sumira sa aking puso. Sa nakalipas na 6 na buwan, si Emilio ay regular na tumatawag sa mga bangko at kumpanya ng siguro, nagtatanong tungkol sa mga loan laban sa ari-arian ng kaniyang matandang ina. Nagtatanong siya tungkol sa mga legal na pamamaraan upang makakuha ng financial power of attorney sa mga senior citizen. Ang sarili kong anak ay nagpaplano ng sistematikong pag-alis sa akin ng aking mga pag-aari sa loob ng maraming buwan. Ang pinakamasakit na impormasyon ay dumating sa dulo ng ulat. Ayon sa isang private investigator na kinuha ni Carlos, sinasabi ni Giselle sa kaniyang mga kaibigan na nagsakripisyo siya sa pagiging engaged sa isang mas matanda, hindi kaakit-akit na lalaki dahil ang nanay nito ay may mahalagang mga ari-arian at walang nakikipagkumpetensya na mga tagapagmana. Para sa kaniya, ang pagpapakasal kay Emilio ay hindi pag-ibig. Ito ay isang strategic investment sa aking estate. Ang paghahayag na iyon ang naging huling patak. Sa loob ng maraming linggo, isinasaalang-alang ko ang simpleng paghahayag ng aking tunay na pinansyal na sitwasyon sa kanila. Iniisip na marahil ang shock ay magpapaisip sa kanila na muli ang kanilang pag-uugali. Ngunit pagkatapos basahin ang ulat na iyon, naunawaan ko na hindi ito tungkol sa pera o desperasyon. Ito ay tungkol sa isang puro, kinakalkula na kasakiman na sumira sa anak ko hanggang sa hindi na siya makilala. Ang mga araw bago ang kasal ay naging pagpapahirap. Bawat tawag sa telepono mula kay Emilio ay isang bagong pressure na muling isaalang-alang ang posisyon ko. Bawat pagbisita ni Giselle ay kasama ang nakalalasong mga komento tungkol sa aking katigasan ng ulo at pagiging makasarili. Nagsimula silang tratuhin ako na parang isa ng ulyanin na matanda na ang opinyon ay hindi mahalaga. Ang gabi bago ang kasal, ginawa ni Emilio ang huling pagtatangka. Ma, bukas ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Pakiusap, huwag mo itong sirain sa pagiging mahirap kausapin. Gusto lang ni Giselle kung ano ang pinakamabuti para sa ating lahat. Ang kaniyang mga salita ay ang huling kumpirmasyon na nawala na ang anak ko ng tuluyan. Ang lalaking ikakasal kinabukasan ay hindi na ang batang pinalaki ko ng may labis na pagmamahal at sakripisyo. At ngayon nakaupo sa kotse ko, naghihintay kay Carlos, na pagtanto ko na ang lahat ay humantong sa hindi maiiwasang sandaling ito. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o kalupitan. Ito ay tungkol sa hustisya.
Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila ng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa kanila na ang ilang mga linya ay hindi dapat kailanman nilampasan. 15 minuto pa at magbabago ang lahat ng tuluyan. Nanginginig ang kamay ko habang diniyal ko ang numero ni Mang Jose, ang kapitbahay ko sa katabing unit, isang 70 taong gulang na Ginoo na naging tahimik na saksi sa lahat ng tensyonadong pagbisita ng nakalipas na mga buwan. Mang Jose, si Aurora ito, kailangan kong humingi ng napakahalagang pabor sa iyo, sabi ko, nanginginig ang boses. Pwede mo bang puntahan ang unit ko at dalhin sa akin ang brown na folder mula sa pangalawang drawer ng desk ko? Oo. Ngayon na. Apurahan. Si Mang Jose ay naging parang kapatid sa akin simula nang mamatay si Roberto at alam kong mapagkakatiwalaan ko siya nang hindi siya nagtatanong. Habang naghihintay ako, naalala ko ang usapan namin ni Mang Jose 1 linggo lang ang nakalipas. Nasaksihan niya mula sa kaniyang balkonahe nang dumating si Giselle kasama ang isang real estate appraiser nang hindi ako inaalerto. Aurora, may dala siyang lalaki na may briefcase na sumusukat sa unit mo mula sa labas, sabi niya sa akin nang may malinaw na pag-aalala sa kaniyang boses. Nang makita nila ako, mabilis silang umalis. Hindi ko gusto ang nangyayari. Si Mang Jose ang unang nakapansin sa banayad na mga pagbabago sa pag-uugali ni Emilio sa nakalipas na mga buwan. Hindi na ako binabati ng anak mo tulad ng dati, obserba niya. Dati nakikipag-chat pa sa akin niyan kapag bumibisita. Ngayon nagmamadali siyang pumasok at lumabas na parang nahihiya sa isang bagay. Ang kaniyang mga salita ay nagkumpirma sa alam na ng puso ko. Nawala ko na ang anak ko matagal na bago ang sampal ng gabing iyon. Ang folder na hiningi ko kay Mang Jose ay naglalaman ng mga dokumento na hindi kailanman nakita ng sino man sa pamilya ko. Mga bank certificate, titulo ng ari-arian, record ng pamumuhunan na pinanatili naming sikreto ni Roberto sa loob ng mga dekada. Mga dokumento na nagpapatunay na ang kawawang byuda na nabubuhay sa maliit na pensyon ay isang ginang pala na may sapat na resources para baguhin ang buhay sa isang desisyon. 10 minuto ang lumipas, lumitaw si Mang Jose sa parking lot na may folder sa kaniyang kamay. Aurora, anong nangyayari? Mukhang gulo na gulo ka, tanong niya habang inaabot sa akin ang mga dokumento. May kinalaman ito sa kasal ni Emilio. May klikong ipinaliwanag ang nangyari sa function hall at nakita ko ang mukha niya na tumigas sa bawat detalye. Ang babaeng iyan ay isang ahas, bulong niya. Palagi ko nang alam. Mang Jose, sa loob ng ilang minuto, darating ang isang lalaki na nagngangalang Carlos. Kapag nakita mo siya, sabihin mo na naghihintay ako sa kanya dito. Pakiusap ko. At Mang Jose, pagkatapos ng gabing ito, maraming bagay ang magbabago. Gusto kong malaman mo na palagi kang naging parang pamilya sa akin. Napuno ng luha ang mata niya habang tumango. Pamilya rin kita, Aurora. Gawin mo ang dapat mong gawin. Habang bumabalik si Mang Jose sa gusali, binuksan ko ang folder at nagsimulang suriin ang mga dokumento na hindi ko tiningnan sa loob ng maraming buwan. Ang una ay isang bank statement na nagpapakita ng balanse na 300,000 milyong piso sa isang investment account. Ang pangalawa ay ang titulo ng ari-arian para sa isang office building sa downtown na bumubuo ng buwanang renta na 3,000, 3 milyong piso. Ang pangatlo ay ang diid sa isang beach house na binili ko bilang investment 10 taon na ang nakalipas. Si Roberto ay isang genius sa mga investment, nagsimula sa isang maliit na negosyo ng import at ginawa itong isang tahimik na imperyo. Magkasama, gumawa kami ng desisyon na mamuhay ng simple para protektahan ang aming privacy at family security. Ang nakikitang yaman ay umaakit ng mga problema, sabi ni Roberto. Ang di nakikitang yaman ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Hindi ko inakala na kailangan kong gamitin ang kapangyarihang iyon laban sa sarili kong anak. Bawat dokumento sa folder na iyon ay kumakatawan sa mga tao ng pagsisikap at matalinong mga desisyon. Ang tindahan ng bulaklak kung saan ako nagtrabaho 3 araw sa isang linggo ay hindi dahil kailangan ko ng pera, kundi dahil gusto kong manatiling active at konektado sa komunidad. Ang luma kong kotse na minaneho,
ay hindi dahil sa limitasyon sa ekonomiya, kundi dahil natuto ako na ang hindi kinakailangang pagpapakita ay nagdadala lamang ng mga problema. Ang unit ko, ang unit na labis na minimithi ni Giselle, ay ang pinakamaliit na mahalagang ari-arian sa aking portfolio. Binili ko ito hindi dahil sa halaga ng ekonomiya, kundi dahil sa mga alaala na taglay nito. Ito ay kung saan kami nagastos ni Roberto ng aming huling mga taon na magkasama, kung saan namin pinlano ang aming kinabukasan, kung saan siya namatay sa aking mga bisig pagkatapos ng matapang na labanan sa cancer. Ngunit may iba pa sa folder na iyon na magbabago ng lahat para kina Emilio at Giselle. Sa nakalipas na 3 taon, simula nang magsimulang magkaroon ng problema sa pananalapi ang anak ko, lihim akong nagbabayad ng marami sa kaniyang mga utang. Ang mga bayarin sa credit card na inakala niyang nagmula sa isang work bonus ay talagang nanggagaling sa aking account. Ang espesyal na discount sa kaniyang renta na nakipagnegosasyon siya sa kaniyang landlord ay pera na inililipat ko buwan-buwan. Nang hindi alam ni Emilio, sinusubsidize ko ang kaniyang irresponsabling lifestyle sa loob ng maraming taon. Ang mamahaling unit na tinitirhan niya, ang kotse na minamaneho niya, maging ang ilan sa mga gastos para sa kasal na nagaganap sa sandaling iyon ay ginawang posible ng aking lihim na financial support. Akala ko tinutulungan ko ang anak ko sa isang mahirap na panahon, hindi na pagtanto na pinunduhan ko ang kaniyang pagbabago sa isang tao na hindi ko nakikilala. Ang mga record ng bangko ay nagpakita ng buwanang mga transfer na umaabot sa 250,000 na nagpanatili sa lumulubog na barko ng pinansiyal na buhay ni Emilio na lumulutang. Pera na inakala niyang nagmula sa mga work bonus o tax refunds, kung kailan sa katunayan ito ay ang kaniyang ina na desperadong sinusubukang protektahan siya mula sa mga kahihinatnan ng kaniyang irresponsabling mga desisyon. Ang irony ay mapaminsala. Habang hinihiya ako ni Giselle dahil sa pagiging isang pasanin sa ekonomiya sa kanilang kinabukasan na kasal, ako talaga ang tanging dahilan kung bakit nila kayang bayaran ang kasal na iyon. Habang nagpaplano silang alisin ako sa aking unit para lutasin ang kanilang mga problema sa pananalapi, nilulutas ko ang mga problemang iyon ng lihim sa loob ng maraming taon. Isinara ko ang folder at tumingin muli patungo sa ballroom. Ang mga ilaw ay nagniningning pa rin. Ang musika ay tumutugtog pa rin. Ang mga bisita ay nagdiriwang pa rin. Ngunit sa loob ng wala pang 10 minuto, darating si Carlos kasama ang huling mga dokumento na kailangan ko. Sa loob ng wala pang 5 minuto, magsisimula ang proseso ng pagputol ng lahat ng financial thread na ginamit ko para protektahan ang isang anak na pinili akong traidorin. Hindi ito paghihigante, paalala ko sa sarili ko. Ito ay hustisya. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa kanila na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, na ang kasakiman ay may presyo, na ang pamilya ay hindi isang bagay na maaari mong ibenta para sa kaginhawahan sa ekonomiya. Sinubukan kong protektahan si Emilio mula sa katotohanan ng masyadong matagal at ang proteksyong iyon ay sumira sa kanya hanggang sa hindi na siya makilala. Ang mga headlight ng isang kotse ay lumapit sa parking lot, nagbibigay liwanag sa gabi na may puting ilaw na sandaling nagbulag sa akin. Si Carlos iyon, pungtual gaya ng dati. Darating kasama ang mga dokumento na magbabago ng lahat ng tuluyan. Lumabas ako ng kotse ko at naglakad patungo sa kanya. Ramdam kung paano ako inilalayo ng bawat hakbang mula sa Aurora na dati ako at mas papalapit sa ginang na kailangan kong maging. Ginang Santos, sabi ni Carlos habang lumalabas ng kotse niya, may legal brief sa ilalim ng kanyang braso. Lubusan po ba kayong sigurado tungkol dito? Kapag pumasok tayo diyan, wala nang paraan para baliktarin ang malapit nang mangyari. Tumingin ako patungo sa ballroom sa huling pagkakataon kung saan ang anak ko at ang bago niyang asawa ay malamang na nagdiriwang pa rin ng kanilang tagumpay laban sa walang kwentang matanda na kahiya-hiya nilang ininsulto. Wala pa akong naging mas sigurado sa isang bagay sa buhay ko, Carlos. Panahon na para makilala nila ang tunay na Aurora Santos. Binuksan ni Carlos ang kaniyang folder sa ilalim ng ilaw ng parking lot at nagsimulang ipakita sa akin ang mga dokumento na inihanda niya ng may katangian niyang efficiency.
Ginang Santos, narito ang order para sa agarang pagsuspinde ng lahat ng bank transfer na ginagawa ninyo sa pangalan ni Emilio Hughes, sabi niya, tinuturo ang unang papel. Gayun din, narito ang paunawa ng pagkansela ng lease agreement na kumpidensyal ninyong ginarantiyahan. Tatanggapin ng landlord ang dokumentong ito bukas ng umaga. Kinuha ko ang mga papel na may nanginginig ngunit determinadong mga kamay. Bawat dokumento ay kumakatawan sa isang thread na maingat kong hinabi sa loob ng maraming taon para protektahan ang anak ko. At ngayon ay pinuputol ko ang mga thread na iyon isa-isa. At ang bayad para sa ballroom? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ikinansela? Kinumpirma ni Carlos. Ang deposit na ginarantiyahan ninyo ay aalisin ngayong gabi. Magkakaroon sila ng hanggang bukas para makahanap ng alternatibong paraan ng pagbabayad. Ang bigat ng gagawin ko ay tumama sa akin na parang malamig na alon. Sa loob ng 3 taon, ako ang hindi nakikitang safety net na nagpanatili sa buhay ni na Emilio at Giselle na lumulutang. Ang unit na tinitirhan nila, ang kotse na minamaneho niya, maging ang kasal na nagaganap sa sandaling iyon, ay ginawang posible ng aking lihim na financial support. At ngayon, sa isang gabi, aalisin ko ang lahat ng suportang iyon ng tuluyan. Carlos, gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Sabi ko sa kanya habang pinipirmahan ko ang bawat dokumento nang may determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi ito kalupitan o paghihiganti. Ito lamang ang paraan para matutunan nila ang tunay na halaga ng mga bagay. Masyado kong matagal silang pinrotektahan mula sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at ang proteksyong iyon ay sumira sa kanila sa mga tao na hindi ko nakikilala. Naiintindihan ko ng perpekto, Ginang Santos, sagot ni Carlos na may tunay na paggalang sa boses niya. Sa 30 taon ko bilang financial advisor, nakita ko ang maraming pamilya na nasira ng kasakiman at kawalang utang na loob. Ang ginagawa ninyo ay nangangailangan ng mas maraming tapang kaysa sa karamihan ng mga tao. Ang kaniyang mga salita ay nagbigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko para gawin ang huling hakbang. Naglakad kaming magkasama patungo sa pasukan ng ballroom at sa bawat hakbang nararamdaman ko ang puso ko na mas mabilis na tumibok. Hindi nerbiyos ang naramdaman ko. Ito ay isang kakaibang halo ng kalungkutan para sa nawala ko at pag-asa para sa malapit kong mabawi. Ang aking dignidad, ang aking self-respect, ang aking karapatan na tratuhin bilang isang tao, sa halip na bilang isang resource na pagsasamantalahan. Ang musika ay huminto nang biglaan nang pumasok kami sa ballroom. 130 pares ng mata ang bumaling sa amin at nakita ko ang pagkalito sa mukha ng mga bisita. Ang ilan ay nakilala si Carlos kaagad. Pagkatapos ng lahat, hinawakan niya ang pinansyal na gawain ng ilang kilalang pamilya sa lungsod sa loob ng mga dekada. Ang kaniyang presensya sa mga social event ay karaniwang nangangahulugan na may isang mahalagang bagay na malapit nang mangyari. Si Giselle ang unang nag-react. Anong ginagawa mo dito, Ginang Aurora? Sigaw niya sa akin mula sa gitna ng dance floor kung saan siya nagpo-pose para sa mga photo kasama si Emilio. Umalis ka na. Hindi pa ba sapat na drama iyon para sa isang gabi? Ang kaniyang boses ay may dala ng kayabangan na kilalang kilala ko, ngunit nakita ko ang isang nota ng nerbiyos na wala doon noon. Mga ginang at ginoo, sabi ni Carlos sa isang malinaw at propesyonal na boses. Humihingi ako ng paumanhin sa pagistorbo sa pagdiriwang na ito, ngunit mayroon akong apurahan na legal na usapin na tatalakayin kay Hinoong Emilio Santos at Ginang Giselle Dawson. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim na maririnig mo ang hum ng air conditioning. Ang ilang bisita ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone. Nararamdaman na malapit na silang masaksihan ang isang bagay na pambihira. Dahan-dahang lumapit si Emilio, maputla ang mukha at puno ng pagkalito ang mata. Anong nangyayari dito, ma? Tanong niya sa akin sa isang boses na hindi na kasing tiwala, gaya ng nang kahiya-hiya niya akong ininsulto ilang minuto lang ang nakalipas. Sino ang lalaking ito at bakit siya nagsasalita tungkol sa mga legal na usapin?
Nakita ko ang mga kamay niya na nanginginig ng bahagya habang inaayos niya ang kaniyang tie, isang nerbyosong kilos na mayroon siya simula pagkabata. Emilio, sabi ko sa isang boses na mas matatag kaysa sa loob ng maraming buwan. Ito si Attorney Carlos Reyes, ang aking financial at legal advisor. Dumating siya para maghatid ng ilang dokumento na sa tingin ko ay magbibigay liwanag sa iyo. Binuksan ni Carlos ang kaniyang folder at kinuha ang unang dokumento. Ginoong Emilio Santos, ipinaalam sa inyo na ang financial guarantee na ibinigay ng inyong ina para sa inyong lease agreement ay agarang ikinansela. Aabisuhan ng inyong landlord bukas ng umaga at mayroon kayong 30 araw upang makahanap ng bagong gwarantor o lisanin ang ari-arian. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Emilio. Financial guarantee? Bulong niya. Nakatingin sa akin na may mga mata na nagsisimulang mapuno ng pag-unawa at takot. Ma, anong pinagsasabi niya? Ngunit nakita ko sa kaniyang ekspresyon na alam na ng isang bahagi niya. Sa loob ng maraming taon, naghinala siya na ang kaniyang pinansyal na swerte ay hindi ganap na natural, ngunit pinili niyang huwag magtanong dahil ang mga sagot ay maaaring hindi komportable. Gayon din, patuloy ni Carlos ng walang awa, ang buwanang mga transfer na 250,000, 250,000 piso na ginagawa ng inyong ina sa inyong personal account ay permanenteng sinuspinde. Kasama dito ang mga bayad para sa credit card, car insurance, at iba pang iba't ibang gastos na inakala ninyong tinatakpan ng ibang source. Nagulat si Giselle na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Imposible iyan, sigaw niya. Tumakbo patungo sa amin, ang wedding dress niya ay nakakaladkad sa sahig. Walang mayamang nanay si Emilio. Tingnan mo kung paano siya nabubuhay. Tingnan mo ang damit niya, ang kotse niya. Isa siyang matandang ginang na nabubuhay sa kakarampot na pensyon. Ang kaniyang histerya ay halata at ang ilang bisita ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili nang may tumataas na pagkaakit. Sa wakas, sabi ni Carlos, kinuha ang huling dokumento mula sa kaniyang folder. Ang garantisadong bayad para sa pagdiriwang na ito ay ikinansela rin. Ang ballroom management ay magkakaroon ng karapatan na humingi ng buong bayad bago makaalis ang mga bisita ngayong gabi. Ang kaniyang mga salita ay bumagsak sa ballroom na parang bomba at nakita ko ang ilang bisita na nerbyosong nagsimulang gumalaw patungo sa mga labasan. Ang pagkaunawa ay tumama kay Emilio na parang martilyo. Ikaw, bulong niya, nakatingin sa akin na may mga mata na hindi ganap na maproseso ang naririnig nila. Ikaw pala sa buong panahong ito, ikaw ang nagbabayad para sa lahat. Ang boses niya ay nabasag sa huling salita at sa isang sandali, nakita ko ang maliit na batang siya noon, mahina at nalilito. Sa loob ng 3 taon, Emilio, kinumpirma ko sa isang boses na kakaibang kalmado pagkatapos ng emosyonal na bagyo na pinagdadaanan ko. 3 taon kung saan inakala kong tinutulungan kitang makayanan ng isang mahirap na panahon. 3 taon kung saan naniwala ako na sa huli ay makakabawi ka at magiging lalaking pinalaki ko. 3 taon kung saan umasa ako na maaalala mo ang mga pagpapahalaga na itinuro ko sa iyo. Nagsimulang maglakad-lakad si Giselle. Hawak ang ulo niya ng may tumataas na desperasyon. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ito pwedeng totoo. Sumigaw siya habang pinapanood siya ng mga bisita na may halo ng takot at morbid fascination. Isa kang mahirap na matanda. Nagtatrabaho ka sa isang tindahan ng bulaklak. Nagmamaneho ka ng 10 taong gulang na kotse. Wala kang pera. Ang mga appearance ay nakakalinlang, Giselle, sabi ko sa wakas. Ramdam ang mga dekada ng maingat na pagganap na nagtatapos. Sa loob ng maraming taon, pinili kong mamuhay ng simple dahil naniniwala kami ng asawa kong si Roberto na ang nakikitang yaman ay umaakit ng mga problema. Lumalabas na tama kami. Ang mga problema ay nagmula lamang sa kung saan hindi namin inaasahan. Ang musika ay ganap ng huminto at ang tanging tunog sa ballroom ay ang naguguluhang paghinga ng mga bagong kasal at ang lumalaking bulungan ng mga bisita na nagsisimulang maunawaan na nasasaksihan nila ang isang bagay na ganap na hindi inaasahan. Ang ilan ay nagre-record na sa kanilang mga phone instinctively na alam na ang kwentong ito ay magiging urban legend.
Ma, sabi ni Emilio, basag ang boses. Pakiusap, kailangang may paraan para ayusin ito. Ang kasal, ang mga bisita, lahat. Ngunit nakita ko sa kaniyang mga mata na sa wakas ay nagsisimula na siyang maunawaan ang bigat ng nawala sa kaniya. Hindi lamang pera o financial support. Nawala niya ang kaniyang ina, ang ginang na nagmahal sa kaniya ng walang kondisyon sa loob ng 39 taon. Ang tanging paraan para ayusin ito, Emilio, sagot ko, ay huwag itong sirain sa simula pa lang. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. 130 bisita ang nagpigil ng hininga habang pinoproseso nila ang narinig nila. Si Giselle ay nakatayo lamang sa unang pagkakataon sa buong gabi. Ang mga mata ay sumusulyap sa pagitan ni Carlos, ng mga dokumento at ng mukha ko na parang sinusubukang makahanap ng lamat sa katotohanan na gumuguho sa paligid niya. Si Emilio ay nakatitig lamang sa akin nang may ekspresyon na hindi ko kailanman malilimutan. Isang halo ng shock, huli na pag-unawa at ganap na takot. Ginang Santos, sabi ni Carlos sa isang boses na sapat kalakas para marinig ng lahat. Gusto po ba ninyong ipagpatuloy ko ang pagbasa ng buong financial details? Ang kaniyang tanong ay nakabitin sa hangin na parang isang tabak sa ulo ng mga bagong kasal. Nakita ko ang ilang bisita na lumalapit, naaakit sa drama na nagaganap sa harap ng kanilang mga mata. Pakiusap, Carlos, sagot ko ng may serenity na hindi ko alam na taglay ko. Sa tingin ko, nararapat malaman ng lahat ang buong katotohanan. Sinubukan ni Giselle na sumingit ng may desperadong iyak, ngunit itinaas ni Carlos ang isang kamay at nagpatuloy ng may presisyon ng isang surgeon na gumaganap ng isang delikadong operasyon. Sa nakalipas na 36 na buwan, nagsimula si Carlos kumukonsulta sa kaniyang mga dokumento. Si Ginang Aurora Santos ay naglipat ng kabuuang 9,500,000, 9,000,000 at 500,000 piso para takpan ang living expenses ng kaniyang anak na si Emilio Santos at ng kaniyang fiancé. Kasama dito ang 2.5 milyon para sa mga bayad sa renta, 2.4 milyon para sa mga bayad sa credit card, 1 milyon para sa vehicle insurance at 1.1 milyon para sa iba't ibang gastos. Isang kolektibong bulungan ang sumalubong sa ballroom. Ang ilang bisita ay nagpalitan ng tingin ng pagkamangha. Ang iba ay naglabas ng mga calculator sa kanilang mga phone para i-verify ang mga figure. Ang nanay ni Giselle na nanatiling nakaupo sa head table sa buong komprontasyon ay dahan-dahang tumayo. Ganap na maputla ang mukha. Dagdag pa! Patuloy ni Carlos ng walang awa, personal na ginarantiyahan ni Ginang Santos ang kabuuang halaga ng pagdiriwang na ito kasama ang ballroom, pagkain, musika, bulaklak at photography sa halagang 3,000,000, 3,000,000 piso. Pera na, gaya ng nabanggit ko kanina, ay hindi na available para takpan ang mga gastos na ito. Sa wakas ay natagpuan ni Giselle ang kaniyang boses, ngunit ang lumabas ay higit na isang tili kaysa magkakaugnay na mga salita. Imposible ito. Kasinungalingan ito. Walang sino man ang maaaring magkaroon ng ganoong karaming pera at mamuhay na parang pulubi. Bumaling siya sa mga bisita na parang naghahanap ng suporta, ngunit natagpuan lamang ang naaakit na mga mukha at ang ilan na malinaw na naaaliw sa kaniyang desperasyon. Aking mahal na Giselle, sabi ko nang may kalmado na kumontra ng husto sa kaniyang hysteria, natutunan mo lang ang isang napakahalagang leksyon tungkol sa paghusga sa mga tao sa pamamagitan ng mga appearance. Sa loob ng maraming taon, pinili kong mamuhay ng simple dahil kami ng asawa kong si Roberto ay pinahahalagahan ang privacy higit sa pagpapakita. Lumabas na ito ay isang napakamatalinong desisyon. Sa wakas ay nag-react si Emilio, lumapit sa akin nang may nag-aatubiling mga hakbang. Ma, pakiusap, kailangang may paliwanag, kailangang may paraan para ayusin ito. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ko ng ganito. Ang boses niya ay nabasag sa huling salita at sa isang sandali, naramdaman ko ang kirot ng isang ina na halos magpabago sa aking isip. Sinasira ang buhay mo? Ulit ko, ramdam ang galit na nagsisimulang kumulo sa loob ko muli. Sinasira ko ang buhay mo?
Hindi ba asawa mo ang sumampal sa akin sa harap ng 130 tao? Hindi ba ikaw ang tumayo lang doon nang walang sinasabi habang ako ay hinihiya? Hindi ba ikaw ang nagplano na alisin ako sa aking bahay? Ang katotohanan ng aking mga salita ay umalingaw-ngaw sa ballroom na parang mga kampana ng simbahan. Ang ilang bisita ay tumango, malinaw na naalala ang eksena na nagsimula ng lahat ng dramang ito. Ang ilan ay may video pa sa kanilang mga phone ng sampal na ibinigay ni Giselle sa akin. Digital evidence ng kalupitan na nag-udyok sa paghahayag na ito. Ngunit iba iyon, bulong ni Emilio, bagamat kulang ang paniniwala sa boses niya. Hindi namin alam, hindi namin naintindihan, akala namin kailangan mo talaga ng tulong. Ang kaniyang mga excuse ay tila kaawa-awa kahit sa kaniya mismo, at nakita ko ang ilang bisita na nagpapalitan ng tingin ng paghamak. Hindi mo alam? Tanong ko. Tumaas ang boses ko sa unang pagkakataon sa buong gabi. Hindi mo alam na nagpaplano ka ng isang family ambush para pilitin akong ibenta ang aking bahay? Hindi mo alam na nagdala ka ng isang real estate appraiser nang wala akong kaalaman? Hindi mo alam na nag-iimbestiga ka ng mga legal na paraan para ideklara akong walang kakayahan kung hindi ako makikipagtulungan? Sa bawat tanong, lumiit ang tindig ni Emilio. Kinuha ni Carlos ang sandali upang kumuha ng isa pang dokumento mula sa kaniyang folder. Ginoong Santos, kailangan ko ring ipaalam sa inyo na nagpasya ang inyong ina na amyendahan ang kaniyang will. Ang lahat ng asset na dating itinalaga para sa inyo upang manahin ay inilipat sa mga charity na nakatuon sa pagprotekta sa mga senior mula sa pang-aabuso ng pamilya. Ang epekto ng deklarasyong ito ay parang isang tahimik na pagsabog. Si Giselle ay napaurong na parang pisikal siyang tinamaan. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Tili niya, ang maskara niya ng pagiging kalmado ay sa wakas ay tuluyang bumagsak. Pamilya mo kami. Si Emilio ang nag-iisa mong anak. Hindi mo siya pwedeng disinherit dahil sa isang bobo na away. Isang bobo na away? Ulit ko, hinayaan ng mga salita na nakabitin sa puno ng tensyon na hangin. Ganyan mo ba inilalarawan ng isang sabuatan ng pamilya na alisin ang isang matanda sa kaniyang bahay? Ganyan mo ba justify ang pagsampal sa nanay ng asawa mo sa sarili niyang araw ng kasal? Ang boses ko ay naging nagyeyelo at nakita ko ang ilang bisita na napaurong. Ang tatay ni Giselle, na nanatiling tahimik sa buong komprontasyon, ay sa wakas ay lumapit ng may ekspresyon ng hindi magandang itago na panik. Ginang Santos, sa tingin ko lahat tayo ay medyo balisa dahil sa mga emosyon ng araw. Siguro, maaari nating talakayin ito ng pribado kapag kumalma na ang mga bagay. Ang tono niya ay tulad ng isang lalaki na napagtanto lang na nagkamali siya ng pusta. Wala nang tatalakayin ng pribado, sagot ko ng matatag. Ang lahat ng kailangan kong sabihin ay nasabi na dito sa harap ng parehong mga tao na sumaksi sa aking kahihiyan. Pinili ninyong gawin itong publiko, kaya ang sagot ko ay magiging publiko. Ang mga ulo ng bisita ay gumalaw sa pagitan namin na parang nanonood ng tennis match, absorbed sa bawat palitan. Isinara ni Carlos ang kanyang folder nang may tuyong snap na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ginang Santos, ang lahat ng dokumento ay naihatid na at naipaliwanag. Ang legal na epekto ay magsisimula kaagad. Bumaling siya kina Emilio at Giselle nang may propesyonal na ekspresyon, ngunit hindi walang isang tiyak na kasiyahan. Iminumungkahi ko na makipag-ugnayan kayo sa sarili ninyong legal at financial advisor sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay bumagsak si Giselle. Literal siyang umupo sa isang kalapit na upuan at nagsimulang umiyak ng walang kontrol na mga hikbi na umalingaw-ngaw sa ballroom. Nasira ang lahat, bulong niya sa pamamagitan ng kaniyang mga luha. Ang lahat ng plinano namin, ang lahat ng pinaghirapan namin, nasira na ang lahat. Ang wedding dress niya na dating malinis ay kulubot na ngayon at may mantsa ng luha. Hindi, sabi ko. Lumapit sa kaniya sa unang pagkakataon simula nang sampalin niya ako. Ang nasira ay ang mga kasinungalingan, ang kasakiman at ang kawalan ng paggalang. Ang nasira ay ang ilusyon na maaari mong tratuhin ang mga tao na parang mga bagay at asahan na walang mga kahihinatnan. Tumigil ako sa harap niya, pilit siyang pinatingala.
Ito ang nangyayari kapag nagkakamali ka sa kabaitan bilang kahinaan. Pumunta si Emilio sa kaniyang asawa at inilagay ang nanginginig niyang kamay sa balikat nito. Giselle, kailangan nating humanap ng paraan para ayusin ito. Kailangang may magagawa tayo. Ngunit kahit habang nagsasalita siya, nakita ko sa kaniyang mga mata na alam niyang huli na. Ang ilang mga tulay kapag nasunog ay hindi na maibabalik. May paraan para ayusin ito, Emilio. Sabi ko, tumingin ng direkta sa kaniyang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan nang hindi nakakaramdam ng sakit. Maaari kang matuto mula dito. Maaari kang lumago mula dito. Maaari kang maging mga tao na inaasahan kong maging kayo bago kayo sinira ng kasakiman. Bahagyang lumambot ang boses ko dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang anak ko. Ngunit ang paglago na yon ay kailangang mangyari nang wala ang aking financial help, nang wala ang aking unit at nang wala ang aking mana. Kailangan mo itong gawin sa mahirap na paraan tulad ng ginagawa ng lahat. Ang ballroom ay nanatiling ganap na tahimik. Bawat taong naroroon ay alam na nasasaksihan nila ang tiyak na pagtatapos ng isang relasyon ng pamilya. Kami ni Carlos ay nagtungo patungo sa labasan. Iniiwan ng isang ballroom na puno ng shocked na mga bisita at isang bagong kasal na ang perpektong mundo ay gumuho sa loob ng wala pang 30 minuto. Habang naglalakad kami ni Carlos patungo sa labasan, ang katahimikan sa likuran namin ay naantala ng isang boses na hindi ko inaasahang marinig. Teka, Ginang Aurora. Si Lucia iyon, ang nakababatang kapatid ni Emilio na nakaupo sa isang mesa sa likod sa buong komprontasyon. Tumakbo siya patungo sa amin na may luha sa mata at isang ekspresyon ng ganap na takot sa kaniyang mukha. Tita Aurora, sabi ni Lucia sa isang nanginginig na boses, wala akong alam tungkol dito. Sumpa man, hindi kailanman sinabi sa akin ni Emilio kung ano ang plinaplano nila sa iyo. Si Lucia ay palaging ang paborito kong pamangkin. Isang 21 taong gulang na nagtrabaho bilang guro at nagpanatili ng isang malapit na relasyon sa akin kahit na pagkatapos ni Emilio na lumayo. Kung alam ko kung ano ang gagawin nila sa iyo, sinubukan ko sanang pigilan sila. Tumigil ako at tiningnan siya, nakikita sa kaniyang mga mata ang parehong katapatan na kilala ko simula noong maliit pa siya. Alam ko, Lucia, sabi ko ng mahina, inilagay ang isang kamay sa kaniyang pisngi. Palagi kang naging iba. Hindi mo kailanman tiningnan ang mga tao bilang mga oportunidad o resource na pagsasamantalahan. Ang kaniyang luha ay mas tumulo habang tumango siya, ganap na nadurog ng mga aksyon ng kaniyang kapatid. Ngunit bakit hindi mo kailanman sinabi sa amin ang tungkol sa pera? Tanong ni Lucia nang may tunay na pagkalito. Bakit mo pinanatili itong sikreto sa loob ng maraming taon? Ito ay isang tanong na nararapat sa isang matapat na sagot, lalo na mula sa isang taong palaging nagtrato sa akin ng may paggalang at tunay na pagmamahal. Dahil natutunan namin ni Tito Roberto mo noon pa na binabago ng pera ang mga tao, paliwanag ko habang ang ilang bisita ay discreetly na lumapit para makinig. Nakita namin ang mga pamilya na nasira ng mga mana, mga pagkakaibigan na natapos dahil sa mga loan, at mga anak na nakikita ang kanilang mga magulang bilang naglalakad na pensyon. Nagpasya kaming mamuhay ng simple para protektahan ang mga relasyon na talagang mahalaga. Dahan-dahang tumango si Lucia, nagsisimulang maunawaan ang karunungan sa likod ng aking mga desisyon. Ngunit si Emilio, iba siya noon. Noong bata pa kami, ipagtatanggol niya ang sinumang saktan ka. Anong nangyari sa kanya? Ang kaniyang tanong ay naglalaman ng lahat ng sakit ng isang kapatid na nanood sa kaniyang kapatid na nagbago sa isang taong hindi na makilala. Ang nangyari sa kaniya ay si Giselle, sagot ko ng may kalungkutan, ngunit walang kapaitan. Ang nangyari sa kaniya ay kasakiman na nakabalat kayo bilang pag-ibig, ambisyon na walang pagpapahalaga, at ako sa aking pagsisikap na protektahan siya. Inalisan siya ng pagkakataon na matuto ng mahahalagang leksyon tungkol sa responsibilidad at mga kahihinatnan. Ang aking sagot ay umalingaw-ngaw sa ballroom kung saan ang mga bisita ay engrossed pa rin sa bawat salita. Si Carlos ay magalang na nanatili sa tabi sa panahon ng palitan na ito, ngunit ngayon ay lumapit siya at bumulong sa aking tainga. Ginang Santos,
Lumalapit ang ballroom manager. Mukhang nalaman na niya ang tungkol sa pagkansela ng garantisadong bayad. Sa katunayan, nakita ko ang isang malaking lalaki na nakasuot ng suit na naglalakad patungo sa amin na may ilang papel sa kaniyang kamay at isang napakaseryosong ekspresyon. "Ginoong Martinez," sabi ng manager sa isang tensyonadong boses. Katatanggap ko lang ng paunawa ng pagkansela ng bayad na labis na irregular. Ang kontrata para sa pagdiriwang na ito ay ginarantyahan hanggang bukas ng umaga. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung anong nangyayari dito? Ang kaniyang presensya ay nagdagdag ng isang bagong layer ng agarang katotohanan sa krisis na kakasigaw ko lang. "Ginoong Martinez," sagot ko, naalala ang pangalan niya mula sa mga usapan namin nang lihim kong inayos ang bayad sa kasal. Ang financial guarantee na ibinigay ko para sa pagdiriwang na ito ay binawi dahil sa pambihirang mga pangyayari na lumabas ngayong gabi. Kuminindat ako kina Emilio at Giselle na nanatili sa gitna ng ballroom na parang mga estatwa ng desperasyon. "Naiintindihan ko," sabi ni Martinez, tinitingnan ang eksena ng may karanasan ng isang taong humawak ng mga social event sa loob ng mga dekada. "At sino ang responsable para sa bayad ngayon?" Ang kabuuang natitirang halaga ay 3,000 kasama ang ballroom, pagkain, musika, bulaklak at mga serbisyo ng photography. Ang boses niya ay profesional ngunit matatag, ginagawang malinaw na kailangang lutasin ng isang tao ang problemang ito kaagad. Sa wakas ay nag-react si Emilio, lumapit sa amin ng may nag-aatubiling mga hakbang. "Ginoong Martinez, kailangang may misunderstanding. Ang nanay ko, hindi niya lang pwedeng kanselahin ang bayad ng ganoon. Pamilya kami. Maayos ito." Ang boses niya ay nagdala ng desperasyon na hindi ko kailanman narinig noon. Ang desperasyon ng isang lalaki na sa wakas ay nauunawaan ang bigat ng kaniyang sitwasyon. "Binata," sabi ni Martinez nang may sapilitang pasensya ng isang profesional. "Ang financial guarantee ay ibinigay ni Ginang Santos ng personal at pribado. May legal siyang karapatan na bawiin ang guarantee na iyon anumang oras. Kailangan ko na ngayon ng isang tao na magbigay ng alternatibong paraan ng pagbabayad kaagad o mapipilitan akong suspindihin ang event." Lumapit si Giselle, natitisod. Ang wedding dress niya ay ganap ng gusot at ang makeup niya ay may mantsa ng luha. "Hindi mo pwedeng gawin ito," sigaw niya kay Martinez. "Araw ng kasal namin. Hindi mo pwedeng sirain ang kasal namin dahil sa problema sa pera." Ang kaniyang histerya ay halata at ang ilang bisita ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili nang may tumataas na pagkabalisa. "Ginang," sagot ni Martinez nang may lumalaking katatagan, "hindi ko sinisira ang anumang bagay. Sinusunod ko lang ang contractual terms na pinirmahan ninyo. Kung hindi kayo makakapagbigay ng alternatibong bayad kaagad, kailangan kong hilingin sa lahat ng bisita na umalis at suspindihin ang lahat ng serbisyo." Ang kaniyang ultimatum ay bumagsak sa ballroom na parang huling sentensya. Ang katotohanan ng sitwasyon ay nagsimulang tumagos sa isip ng mga bisita. Ang ilan ay nagsimula ng kunin ang kanilang mga bag at discreetly na nagtungo sa mga labasan. Ang iba ay nanatiling naaakit sa drama na nagpapatuloy, parang mga manonood ng isang aksidente sa trapiko na hindi nila maiwasang tingnan. "Ma," sabi ni Emilio, lumapit sa akin na may luha sa mata sa unang pagkakataon simula noong bata pa siya. "Pakiusap, alam kong mali ang ginawa namin. Alam kong sinaktan ka namin, ngunit may 130 tao dito. May mga photo, may mga alaala. Hindi mo pwedeng sirain ang lahat ng ito dahil sa isang away." Ang boses niya ay nabasag sa huling salita at sa isang sandali, nakita ko ang maliit na batang siya noon. "Emilio," sagot ko ng may kalmado na nagulat sa akin. "Hindi ako sumisira ng anumang bagay. Sinira mo ito nang pinili mo ang kasakiman higit sa pag-ibig. Nang pinili mo ang manipulasyon higit sa katapatan. Nang pinili mong kahiya-hiyang insultuhin ako sa publiko sa halip na tratuhin ako ng may paggalang na nararapat sa akin bilang iyong ina. Bawat salita ay parang isang balaraw. Ngunit ang mga iyon ay mga salita na kailangang sabihin." "Ngunit anong gagawin namin?" tanong ni Giselle sa isang desperadong boses, nakatingin sa mga bisita na patuloy na umaalis sa ballroom. "Paano namin ipapaliwanag ito?
Paano namin babayaran ang lahat ng ito? Ang kaniyang panik ay halata at nakita ko na sa wakas ay nagsisimula na siyang maunawaan ang tunay na implikasyon ng kaniyang mga aksyon. Gagawin ninyo ang ginagawa ng lahat ng responsableng tao, sagot ko. Hahanap kayo ng mga paraan para kumita ng pera ng matapat. Matututunan ninyong mamuhay sa loob ng inyong kinikita. Matutuklasan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho ng husto para sa mga bagay na gusto ninyo sa halip na umasa sa iba na magbigay nito para sa inyo. Ang boses ko ay lumakas at nararamdaman ko ang mga dekada ng naipon na karunungan na bumubuhos sa pamamagitan ng aking mga salita. Lumapit si Carlos ng discreetly at bumulong. Ginang Santos, kumpleto na ang legal na proseso. Ang lahat ng dokumento ay naihatid na at naipaliwanag. Wala na tayong magagawa pa dito. Ang kaniyang mensahe ay malinaw. Panahon na para umalis upang hayaan sina Emilio at Giselle na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon nang wala ang aking presensya bilang isang distraction. Lumapit muli si Lucia at niyakap ako ng mahigpit. Tita Aurora, gusto kong malaman mo na palagi mong taglay ang aking paggalang at ang aking pagmamahal, anuman ang mangyari kay Emilio. Ang kaniyang mga salita ay parang isang balm para sa aking sugatang puso. Nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng pamilya ay nasira ng kasakiman. At palagi mo ring taglay ang akin, Lucia, sagot ko, ibinalik ang yakap. Alalahanin mo ang gabing ito kapag gumagawa ka ng mahahalagang desisyon sa iyong buhay. Tandaan mo na ang karakter ay tinutukoy hindi sa kung anong mayroon tayo, kundi sa kung paano natin tinatrato ang mga taong mahal natin. Ang kaniyang mga luha ay nagbasa sa balikat ko habang tumango siya. Ganap na nauunawaan ang leksyon na nagaganap sa harap ng kaniyang mga mata. Lumapit muli si Martinez. Sa pagkakataong ito ay may mas malaking pangangailangan. Mga ginang at Ginoo, kailangan ko ng agarang resolusyon. Mayroon akong iba pang mga commitment ngayong gabi at hindi ko pwedeng panatilihin ang mga staff dito nang walang katiyakan ng bayad. Ang kaniyang profesional na pasensya ay sa wakas ay nauubos na. Nagdadagdag ng karagdagang pressure sa isang desperadong sitwasyon na. Nasa inyo ang phone number ko, sabi ko kina Emilio at Giselle sa huling pagkakataon. Kapag handa na kayong magkaroon ng isang tunay na usapan tungkol sa paggalang, mga pagpapahalaga at responsibilidad, kapag natutunan na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng kumita ng mga bagay para sa inyong sarili, kapag makatingin na kayo sa akin sa mata at mag-alok sa akin ng isang tunay na paumanhin para sa ginawa ninyo sa akin ngayong gabi, kung gayon, maaari tayong mag-usap. Ngunit para doon, dagdag ko, tumingin ng direkta sa kanila. Kailangan mo munang humanap ng paraan para lutasin ang gulo na nilikha ninyo dito ng kayo lang. Sa mga salitang iyon, tumalikod ako at naglakad patungo sa labasan kasama si Carlos, iniiwan ang isang ballroom na puno ng chaos, desperasyon at ang mapait na katotohanan ng nararapat na mga kahihinatnan. 3 araw pagkatapos ng kasal, ang unit ko ay naging isang kanlungan ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Pumunta si Mang Jose bawat umaga na may kape at pastries mula sa lokal na panaderya, tinitiyak na ayos lang ako pagkatapos ng tinawag niyang gabi na binawi ni Aurora ang kaniyang dignidad. Ang kaniyang mga pagbisita ay naging isang balm para sa aking kaluluwa, nagpapaalala sa akin na mayroon pa rin akong chosen family na nagpapahalaga sa akin para sa tunay kong pagkatao. Ang telepono ay tumunog ng walang tigil sa loob ng 3 araw na ito. Tumawag si Emilio ng 37 beses, nag-iiwan ng mga message na nag-evolve mula sa paunang galit patungo sa desperadong pagmamakaawa. Nagpadala si Giselle ng 14 na text message, bawat isa ay mas hysterical kaysa sa huli. Ang kaniyang mga magulang ay nagpakita sa pintuan ko ng 2 beses, hinihingi na ayusin ko ang gulo na dulot ko, ngunit nanatili akong matatag nang may kalmado na nagulat maging sa sarili ko. Dumating si Carlos ng umagang iyon na may balita na, bagamat inaasahan, ay lubhang mapaminsala sa buong saklaw nito. Ginang Santos, sabi niya sa akin habang umiinom kami ng tsaa sa aking balkonahe. Nakatanggap ako ng mga ulat mula sa lahat ng front.
Sina Emilio at Giselle ay pinalayas sa kanilang unit kahapon ng umaga. Ang ballroom ay nagsimula na ng legal na proseso upang mabawi ang 3,000 na utang. Ang kanilang mga credit card ay ikinansela dahil sa hindi pagbabayad. At saan sila nakatira ngayon? Tanong ko, bagamat alam na ng isang bahagi ko ang sagot. Sa mga magulang ni Giselle, sagot ni Carlos. Tila, ito ay isang 2-bedroom apartment kung saan 3 tao na ang nakatira. Tensyonado ang sitwasyon ayon sa aking mga source. Ang kaniyang ekspresyon ay nagpahiwatig na ang tense ay isang napaka-conservative na paglalarawan ng katotohanan. Nang hapong iyon, habang dinidiligan ko ang aking mga halaman sa balkonahe, nakita ko ang isang pamilyar na kotse na nagpark sa harap ng gusali. Si Lucia iyon, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Amelia, ang matanda kong kaibigan mula sa sektor ng real estate. At sa pagkagulat ko, lumabas si Mang Jose mula sa likod na upuan. Tita Aurora, sigaw ni Lucia mula sa sidewalk. Kailangan ka naming makausap. May mga bagay na kailangan mong malaman. Nang dumating sila sa unit ko, ang kanilang mga mukha ay may halo ng pagkaapura at pag-aalala na agad akong naglagay sa alert. Tita Aurora, nagsimula si Lucia, nag-iimbestiga ako ng ilang bagay simula noong gabi ng kasal. Mga bagay na sa tingin ko ay kailangan mong malaman bago pa huli ang lahat. Umupo siya sa couch ko na may folder sa kaniyang mga kamay na mukhang kasing opisyal ng dinala ni Carlos sa ballroom. Huli na para saan? Tanong ko, nagbuhos sa kanya ng tsa habang sinusubukang manatiling kalmado. Si Amelia ay umubo at nagsalita sa unang pagkakataon. Aurora, sa nakalipas na 3 araw, naghahanap ako ng impormasyon sa pinansyal na sitwasyon ni na Emilio at Giselle. Ang natagpuan ko ay lumampas sa inakala nating lahat. Plinaplano nila ito ng mahigit 1 taon. Patuloy ni Amelia, binuksan ang folder para ipakita ang mga dokumento na nagpasuka sa akin. Nakakita ako ng ebidensya na si Giselle ay kumukonsulta sa mga lawyer na specialized sa mga kaso ng mental competency para sa mga senior. May detalyado silang plano na legal na ideklara kang walang kakayahan at makakuha ng kontrol sa lahat ng iyong ari-arian. Si Mang Jose, na nanatiling tahimik hanggang noon, ay sumandal ng may seryosong ekspresyon. Aurora, mayroon pa. Nang gabing umalis ka sa ballroom, narinig ko si Giselle na nakikipag-usap sa telepono sa isang tao. Sinasabi niya na sinira ng matanda ang lahat, ngunit mayroon pa silang plan B. Ang kaniyang mga salita ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Plan B? Ulit ko, ramdam ang sikmura ko na kumunot ng may halo ng takot at galit. Kinuha ni Lucia ang kamay ko at pinisil ito ng mahina. Tita Aurora, sinasabi nila sa lahat na naging ulyanin ka, na ang eksena sa kasal ay ebidensya na nawalan ka na ng koneksyon sa katotohanan. Gumagawa sila ng kaso para ideklara ng isang judge na hindi mo kayang hawakan ang sarili mong mga gawain. Ang bigat ng kanilang pagtataksil ay lumawak sa harap ko na parang isang nahawa ang sugat. Hindi sapat na kahiyahiyang ininsulto nila ako sa publiko na nagplano silang alisin ako sa aking bahay, na nagkasabwat sila laban sa akin sa loob ng maraming buwan. Ngayon sinusubukan nilang gamitin ang aking justified na tugon sa kanilang kalupitan bilang ebidensya ng mental incompetence. Ito ay isang kasamaan na lumampas sa anumang naisip kong posible. Ngunit hindi lang iyon, dagdag ni Amelia, nanginginig ang boses. Natuklasan ko na si Giselle ay nagkakalat ng mga rumor sa kapitbahayan tungkol sa iyong pabago-bagong pag-uugali. Bumisita siya sa ilang sa iyong mga kapitbahay, nagmumungkahi na dapat nilang i-report ang anumang nakababahala na inoobserbahan nila tungkol sa iyo. Ang sistematikong katangian ng kaniyang defamation campaign ay nagpatahimik sa akin. Si Carlos, na bumalik para sa aming nakatakdang pagpupulong, ay pumasok sa unit sa sandaling iyon at natagpuan ang kapaligiran na makapal sa tensyon. Ginang Santos, nakikita kong nalaman na ninyo ang tungkol sa ilan sa mga kamakailang maneuver. Ang kaniyang ekspresyon ay mas seryoso kaysa sa kailanman kong nakita. Mayroon akong ilang karagdagang balita na nagpapatunay sa natuklasan ng inyong mga kaibigan. Naghain si Emilio ng isang preliminary petition kahapon.
sabi ni Carlos, kumuha ng mga dokumento mula sa kaniyang sariling folder. Hinihingi niya na i-evaluate ng isang korte ang inyong mental competency batay sa tinatawag niyang irrational behavior at erratic financial decisions. Nagbigay siya ng sinumpaang mga pahayag mula sa ilang saksi na naroroon sa kasal. Sinumpaang mga pahayag? Tanong ko, ramdam ang galit na nagsisimulang palitan ng shock. Anong uri ng mga pahayag? Kumonsulta si Carlos sa kaniyang mga papel bago sumagot. Mga pahayag na naglalarawan sa inyong unjustified emotional outburst laban sa isang inosenteng mag-asawa. Mga pahayag na naglalarawan sa inyong mga financial decision bilang mapaghiganti at mapanira. Mga pahayag na nagmumungkahi na nawalan na kayo ng kakayahan na gumawa ng rasyonal na mga desisyon. Pinisil ni Lucia ang kamay ko ng mas mahigpit. Tita Aurora, kinumbinsi nila ang ilang bisita ng kasal na pumirma ng mga declaration. Karamihan sa kanila ay hindi talaga nauunawaan kung anong nangyayari ng gabing iyon. Nakita lang nila ang isang matanda na umaatake sa mga bagong kasal. Ang boses niya ay naglalaman ng lahat ng frustration ng isang taong nakakita ng katotohanan ngunit pakiramdam ay walang magawa para manaig ito. Ngunit mayroon din tayong magandang balita. Sumingit si Mang Jose na may ngiti na kumontra ng husto sa bigat ng sitwasyon. Lumalabas na mas marami ang tao sa panig mo kaysa sa inakala nila. Kinuha niya ang sarili niyang cellphone at ipinakita sa akin ang isang screen na nagpabigla sa akin. Mang Jose, ano ito? Tanong ko, nakatingin sa tila isang social media video na may libu-libong view. Aurora, naalala mo ba na nagre-record ang ilang bisita ng gabing iyon? Well, ang ilan sa mga video na iyon ay nag-viral. Ang mga tao ay hindi nakakakita ng isang ulyanin na matanda na umaatake sa isang inosenteng mag-asawa. Nakikita nila ang isang marangal na ginang na naghahayag ng katotohanan tungkol sa mga tao ng pang-aabuso at manipulasyon. Sumandal si Amelia para tingnan din ang phone. Aurora, ang mga komento sa mga video na ito ay labis na pabor sa iyo. Pinupuri ng mga tao ang iyong tapang, ang iyong dignidad sa ilalim ng pressure, ang iyong desisyon na magtakda ng mga hangganan. Ang ilan ay nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento ng pang-aabuso ng pamilya. Ikaw ay naging isang simbolo ng paglaban laban sa pagsasamantala sa mga senior. Tumango si Carlos ng may pag-apruba. Ang tugon na ito ng publiko ay magiging napakahalaga kung ang kaso ay umabot sa korte. Mahirap makipagtalo na ang isang tao ay walang kakayahan sa pag-iisip kapag libu-libong tao ang pumapalakpak sa luhika at hustisya ng kanilang mga aksyon. Ang kaniyang propesyonal na ngiti ay bumalik, nagmumungkahi na marahil ang legal na labanan ay hindi magiging kasing isang panig gaya ng inakala ko sa simula. Ngunit may iba pa kayong kailangang malaman, sabi ko, gumawa ng isang desisyon na isinasaalang-alang ko sa loob ng nakalipas na 3 araw. Kung gusto ni na Emilio at Giselle na laruin ang larong ito, kung gusto nilang gawin itong isang pampublikong legal na labanan, kung gayon matutuklasan nila kung sino eksakto ang kinakalaban nila. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking desk kung saan ako naghahanda ng sarili kong folder ng mga dokumento. Sa loob ng 3 araw na ito, nakikipag-ugnayan ako sa ilang lawyer na specialized sa elder abuse. Idinodokumento ko ang lahat, ang nagpapabigat na mga pagbisita, ang implicit na mga banta, ang sabwatan na alisin ako sa aking ari-arian, maging ang sampal na ibinigay ni Giselle sa akin. Kinuha ko ang mga photograph ng aking namamaga na pisngi na kinuha kaagad pagkatapos ng kasal, medical evidence ng pisikal na pag-atake. Kung gusto nila ng gyera, patuloy ko ng may determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada, magkakaroon sila ng gyera. Ngunit ito ay magiging isang gyera na nilabanan sa aking mga terms, sa aking mga resource, at kasama ang katotohanan sa aking panig. Bukod pa, dagdag ko ng may ngiti na nagulat maging sa sarili ko. Nagpasya akong gawin ang isang bagay na dapat ko nang ginawa maraming taon na ang nakalipas. Iiwan ko sa publiko ang buong kwento ko. Ipapakita ko sa mundo kung ano eksakto ang nangyayari kapag ang kasakiman ay nakabalat kayo bilang pag-ibig ng pamilya. Napuno ng isang bagong enerhiya ang silid.
ang enerhiya ng mga tao na alam na ang hustisya ay nasa kanilang panig at na mayroon silang mga resource para manaig ito. Clinks na buwan, pagkatapos ng gabing iyon na naghati sa aking buhay sa isang bago, at pagkatapos, nakita ko ang sarili ko na nakaupo sa pinakamahalagang television studio sa lungsod. Naghihintay na magsimula ang interview na magsasabi ng buong kwento ko sa buong bansa. Ang programa, Kwento ng Buhay, ay nakipag-ugnayan kay Carlos pagkatapos ang mga video ng kasal ay nakakuha ng higit sa 2 milyong view sa social media. Ang kwento ko ay naging isang pambansang simbolo ng paglaban laban sa pang-aabuso ng pamilya sa mga senior. Ang mamamahayag, si Katrina Diaz, isang ginang na iginagalang para sa kaniyang profesional na integrity, ay sinuri ang kaniyang mga note habang ang mga technician ay gumagawa ng huling pagsasaayos ng ilaw. "Ginang Santos," sabi niya sa akin ng may mainit na ngiti, "gusto kong malaman ninyo na marami kayong tao ang na-inspire sa inyong tapang. Nakatanggap kami ng daan-daang liham mula sa mga manonood na nakaranas ng katulad na mga sitwasyon sa loob ng 6 na buwang ito. Maraming bagay ang nagbago. Ang legal na kaso na sinubukan nina Emilio at Giselle na itayo laban sa akin ay gumuho ng kahanga-hanga nang ipakita ni Carlos ang ebidensya ng kanilang sabwatan na ideklara akong walang kakayahan. Hindi lamang sila natalo sa kaso, kundi pinagmulta sila para sa legal na frivolity at inutusang bayaran ang aking attorney fees na umabot sa 2.5 milyon. Ang sumunod na pagkalugi ay mabilis at mapaminsala. Nawalan ng trabaho si Emilio nang malaman ng kaniyang employer ang tungkol sa pampublikong eskandalo. Sinubukan ni Giselle na magsimula ng negosyo ng image consulting, ngunit sinira ng mga viral video ang kaniyang profesional na reputasyon. Sila ay nakatira na ngayon sa isang 1-bedroom apartment sa suburb, nagtatrabaho ng part-time na trabaho at nahihirapan na bayaran ang kanilang naipon na mga utang. "Naka-air na tayo sa loob ng 20 minuto, inihayag ng program director. Huminga ako ng malalim at naisip ang lahat ng mga taong sumulat sa akin pagkatapos makita ang mga video. Nagsasabi sa akin ng kanilang sariling mga kwento ng pang-aabuso ng pamilya. Mga senior na ang mga anak ay kumuha ng kontrol sa kanilang finance. Mga magulang na emosyonal na binabantaan ng irresponsableng mga anak na matatanda. Mga lolo't lola na binabantaan na hindi makikita ang kanilang mga apo kung hindi sila magbibigay ng financial support. Ginang Santos, magsisimula tayo sa 30 segundo, ipinaalam sa akin ni Katrina. Huminga ako ng malalim at naisip ang lahat ng mga taong sumulat sa akin pagkatapos makita ang mga video nagsasabi sa akin ng kanilang sariling mga kwento ng pang-aabuso ng pamilya. Naka-live na tayo sa 3, 2, 1. Ang pulang ilaw sa kamera ay umilaw at nagsimula si Katrina sa isang introduction na perpektong inensayo niya. Magandang gabi at maligayang pagdating sa kwento ng buhay. Ako si Katrina Diaz at ngayong gabi kasama natin si Aurora Santos, isang 68 taong gulang na ginang, na ang kwento ay nagulat sa bansa at naglagay sa isyu ng pang-aabuso ng pamilya laban sa mga senyor sa gitna ng isang pambansang debate. Ginang Santos, patuloy ni Katrina, bumaling sa akin, 6 na buwan pagkatapos ng mga pangyayari sa kasal ng inyong anak, anong pakiramdam na malaman na ang inyong kwento ay nagbigay inspirasyon sa napakaraming tao? Ang kaniyang tanong ay direkta, ngunit maawain, nagpapahintulot sa akin na magsimula sa sarili kong mga terms. Nagpapasalamat, sagot ko. Ramdam ang boses ko na nagpapatatag habang nagsasalita ako. Nagpapasalamat na ang isang bagay na kasing sakit ng pagkawala ng aking relasyon sa aking anak ay nagsilbi upang tulungan ang ibang tao sa katulad na mga sitwasyon. Sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kalungkutan at pagkalito, nagtataka kung ako ang mali. Ngayon alam ko na ang pinagdaanan ko ay mas karaniwan kaysa sa gusto nating aminin. Tumango si Katrina at kumonsulta sa kaniyang mga note. Sabihin ninyo sa amin ang tungkol sa mga taon bago ang gabing iyon nang magsimula kayong mapagtanto na may mali sa inyong relasyon sa inyong anak at sa kaniyang fiancé. Ito ang tanong na hinihintay ko.
Ang oportunidad na ipaliwanag kung paano unti-unting lumalaki ang emosyonal at financial abuse halos hindi napapansin. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, paliwanag ko. Naalala ang mga maagang palatandaan na binaliwala ko dahil sa pag-ibig, mga komento tungkol sa aking edad, mga suhestyon na hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko, banayad na mga pressure para gumawa ako ng mga desisyon na talagang nakikinabang sa kanila. Ang pang-aabuso ng pamilya ay bihirang magsimula sa mga suntok o sigawan. Nagsisimula ito sa mabagal na pagkasira ng inyong self-confidence, sa pagpapatanong sa inyo ng sarili ninyong katotohanan. Sumandal si Carlos para magdagdag ng legal na konteksto. Ang inilalarawan ni Ginang Aurora ay isang klasikong pattern na nakikita namin sa mga kaso ng elder abuse. Ang mga gumagawa, lalo na kapag miyembro sila ng pamilya, ay gumagamit ng psychological manipulation tactics bago magpatuloy sa mas direktang mga anyo ng pamimilit. Ito ay mapanira dahil nakabalat kayo ito bilang mapagmahal na pag-aalala. At ang sandali ng paghahayag, tanong ni Katrina, kailan kayo nagdesisyon na ilantad ang katotohanan tungkol sa inyong financial situation? Ito ang tanong na alam kong darating, ang nangangailangan sa akin na ipaliwanag ang pinakamahirap na desisyon ng aking buhay. Ang sampal, sagot ko ng simple. Nang sampalin ako ni Giselle sa gitna ng ballroom sa harap ng 130 tao dahil sa pagtanggi kong ibigay ang susi ng aking unit. Alam kong lumampas siya sa linya na hindi ko pwedeng balewalain. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi na ito tungkol sa pagprotekta sa aking pamilya mula sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa sarili ko mula sa patuloy na maabuso. Nagpatuloy ang interview sa loob ng 45 minuto, tinatakpan ang lahat ng aspeto ng aking kwento. Nag-usap ako tungkol sa desisyon na mamuhay ng simple para protektahan ang aking privacy, tungkol sa mga taon ng lihim na financial support na ibinigay ko, tungkol sa sabwatan na ideklara akong walang kakayahan, at tungkol sa legal na labanan na sumunod. Bawat sagot ay idinisenyo hindi lamang upang sabihin ang aking kwento, kundi upang turuan ng iba tungkol sa mga warning sign at available resource. Ginang Santos, sabi ni Katrina malapit sa pagtatapos ng programa, may mensahe po ba kayo para sa inyong anak kung pinapanood niya ang interview na ito ngayong gabi? Ito ang pinakamahirap na tanong, ang isa na kinakatakutan at inaasahan ko. Tumingin ako ng direkta sa kamera, alam na may pagkakataon na nanonood si Emilio. Emilio, kung nakikinig ka dito, gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita. Palagi kitang mamahalin dahil anak kita. Ngunit ang magmahal ng isang tao ay hindi nangangahulugang pahintulutan silang abusuhin ka. Ang magmahal ng isang tao ay hindi nangangahulugang isakripisyo ang iyong dignidad para sa kanilang kaginhawahan. Ang magmahal ng isang tao ay hindi nangangahulugang maging biktima ng kanilang kasakiman. Ang mga pintuan sa aking puso ay palaging bukas para sa iyo, patuloy ko. Ramdam ang luha na nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Ngunit tanging kung makakapasok ka sa kanila bilang ang marangal na lalaki na sinubukan kong palakihin ka. Tanging kung makatingin ka sa akin sa mata at tanggapin ang buong responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Tanging kung maipapakita mo na natutunan mo na ang pamilya ay binuo sa pag-ibig at paggalang, hindi sa opportunism at manipulasyon. At para sa lahat ng mga taong nanonood nito na nakikilala ang sarili nilang kwento sa akin. Dagdag ko na tumutukoy sa mas malawak na audience. Gusto kong malaman ninyo na may karapatan kayong tratuhin ng may dignidad, anuman ang edad ninyo. May karapatan kayong gumawa ng sarili ninyong mga desisyon tungkol sa inyong pera, inyong bahay, inyong buhay. May karapatan kayong magtakda ng mga hangganan sa mga miyembro ng pamilya na nagtratong masama sa inyo. At may karapatan kayong humingi ng tulong kapag nilabag ang mga hangganan na iyon. Nang patayin ang mga kamera, ang studio ay sumabog sa palakpakan mula sa production crew. Niyakap ako ni Katrina na may luha sa mata. Aurora, iyan ay isa sa pinakamakapangyarihang interview na nagawa ko. Magbabago iyan ng buhay. Tumango si Carlos ng may pagmamalaki,
Alam na nakamit namin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa pagkapanalo sa isang legal na kaso. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho ako pabalik sa aking unit kasama sina Mang Jose, Lucia at Amelia, nakaramdam ako ng mas maraming kapayapaan kaysa sa loob ng maraming taon. Sinabi ko ang aking kwento. Ipinagtanggol ko ang aking katotohanan. At ginamit ko ang aking sakit upang tulungan ang iba. Anuman ang kinabukasan kay Emilio, alam kong ginawa ko ang tamang bagay. Tita Aurora, sabi ni Lucia mula sa likod na upuan, lubos akong ipinagmamalaki sa iyo. Ginawa mong isang bagay ang pinakamasamang karanasan sa iyong buhay na magpoprotekta sa libu-libong tao. Ang kaniyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking puso habang dumating kami sa bahay. Ang unit na dating minimithi ni Giselle ay talagang naramdaman na muli bilang isang tahanan. Hindi dahil nanalo ako sa isang legal na labanan, kundi dahil natuto akong pahalagahan ang sarili ko ng sapat para hingin ang paggalang na nararapat sa akin. Natuklasan ko na minsan ang tanging paraan upang mailigtas ang isang relasyon ay ang maging handa na mawala ito. At habang naghahanda ako para matulog ng gabing iyon, alam kong nagbigay ako ng pinakamahalagang halimbawa ng aking buhay. Na hindi kailanman huli na para tumayo para sa sarili mo. Na hindi ka kailanman masyadong matanda para humingi ng dignidad at na ang tunay na pag-ibig ay minsan nangangailangan ng pinakamahirap na mga desisyon. Ang kwento ko ay natapos na, ngunit ang buhay ko ay nagsisimula palang muli. 2 taon na ang nakalipas simula ng gabing iyon na naghati sa aking buhay sa isang bago at pagkatapos. Habang isinusulat ko ang mga linyang ito, nakaupo ako sa parehong balkonahe kung saan ako dating nagdidilig ng aking mga halaman at nagmumuni-muni tungkol sa tahimik na mga kahihiyan na inakala kong kailangang tiisin dahil sa pag-ibig ng isang ina. Kung gaano naiiba ang tingin ng mundo kapag sa wakas ay natagpuan mo ang tapang na maglagay ng presyo sa iyong dignidad. Ang umaga ay nagsimula tulad ng lahat ng ito sa loob ng nakalipas na 18 buwan sa isang tawag mula kay Carmela, ang coordinator ng Aurora Santos Foundation for the Protection of Seniors. Oo, nagpa siya akong gamitin ang pangalan ko para sa charitable organization na itinatag ko sa bahagi ng aking inilipat na mana. Aurora, mayroon tayong 23 bagong kaso ngayong linggo. Ipinaalam sa akin ni Carmela nang may halo ng kalungkutan at determinasyon na nagpapakilala sa amin na nagtatrabaho sa larangang ito. Lahat ay katulad ng mga pattern, mga anak na matatanda na pilit na pinipilit ang matatandang magulang para sa ari-arian o pera. Bawat kaso na dumarating sa aking desk ay parang pagtingin sa isang salamin ng nakaraan. Kahapon, sinuri ko ang file ng isang 72 taong gulang na ginang na kinumbinsi ng kaniyang anak na ibenta ang kaniyang bahay para sa sarili niyang kapakanan. Tanging para matuklasan na ang pera ay pinunduhan ang isang nabigong negosyo at isang bakasyon sa Europa. Noong nakaraang araw, ito ay isang 99 taong gulang na Ginoo na emosyonal na binantaan ng kaniyang mga kambal. Kung hindi mo kami pahihiramin ng 2.7 milyon, hindi mo na kailanman makikita ang iyong mga apo. Ang irony ay hindi nawawala sa akin. Ginawa ko ang pinakamasamang personal kong karanasan sa pinakamakahulugan kong layunin sa buhay. Ang foundation ay nakatulong sa higit sa 400 senior na mabawi ang kontrol sa kanilang finance, sa kanilang mga ari-arian, at pinakamahalaga, sa kanilang self-esteem. Mayroon kaming specialized lawyer, social worker, psychologist, at isang support system na nais kong nagkaroon ako noong pakiramdam ko ay nag-iisa at nalilito ako. Si Mang Jose ay ang pinakamamahal ko pa ring kapitbahay, bagamat siya ay vice president na rin ng foundation ko ngayon. Ang kaniyang 72 taon ay puno ng isang nabagong enerhiya simula nang magsimula siyang magbigay ng mga lecture tungkol sa kung paano makita ang family manipulation. Aurora, sabi niya sa akin noong nakaraang linggo habang sinusuri namin ang mga kaso. Hindi ko kailanman inakala na kasama sa aking golden years ang pagiging isang detective para sa dysfunctional family, ngunit ito ang pinakamahusay na adventure na naranasan ko. Lumipat si Lucia sa katabing unit 1 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng kaniyang diborsyo mula sa isang kasal na tumagal lamang ng 8 buwan,
Nagpasya siyang kailangan niyang mapalapit sa pinakamatapang na taong kilala niya. Ang pagtatrabaho bilang educational director ng foundation ay nagbigay sa kaniya ng layunin na hindi niya kailanman natagpuan sa kaniyang karera bilang isang tradisyonal na guro. Tita Aurora, madalas niyang sabihin sa akin, itinuro mo sa akin na minsan ang tunay na pamilya ay hindi nagmumula sa dugo, kundi sa mga pumipiling igalang ka ng walang kondisyon. Ang tagumpay ng aking pampublikong kwento ay nagdala ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Ang aklat na isinulat ko sa tulong ng isang investigative journalist ay naging isang national bestseller. Kapag masakit ang pag-ibig, isang matanda na babae ang lumaban ay nakabenta ng higit sa 200,000 copy at lahat ng royalties ay direktang napupunta sa foundation. Ang mga liham na natatanggap ko mula sa mga mambabasa ay buhay na mga patunay na ang aking karanasan ay umalingaw-ngaw sa libu-libong tahanan kung saan ang katahimikan ay ang pamantayan. Si Carlos ay ang financial advisor ko pa rin, ngunit ngayon siya ay principal accountant na rin ng foundation. Ang kaniyang karanasan sa paghawak sa legal na aspeto ng aking komprontasyon kay Emilio ay naging isang napakahalagang asset sa pagtulong sa iba sa katulad ng mga sitwasyon. Ginang Santos, sabi niya sa akin sa aming buwanang pagpupulong, nakabawi na kami ng higit sa 170 milyon, 170 milyong piso sa mga ari-arian at savings na iligal na nakuha ng mapang-abusong mga miyembro ng pamilya. Ang tanong na tinatanong sa akin ng lahat, ang isa na lumalabas sa bawat interview at bawat malalim na usapan ay kung namimiss ko si Emilio. Ang sagot ay komplikado at masakit. Namimiss ko ang bata na siya noon, ang binata na nagpakita ng mga flash ng kabaitan at karangalan. Namimiss ko ang ilusyon ng pamilya na inakala kong mayroon kami, ngunit hindi ko namimiss ang nakalipas na mga taon ng manipulasyon, emosyonal na blackmail, at sistematikong kawalan ng paggalang. Sinubukan akong kontakin ni Emilio ng eksaktong 3 beses sa loob ng 2 taong ito. Ang una ay 6 na buwan pagkatapos ng television interview nang tila ang ilang katrabaho ay nakakita sa show at nagsimulang tratuhin siya ng iba. Ang pangalawa ay nang ipanganak ang kaniyang anak, ang apo kong si Oliver, 14 na buwan na ang nakalipas. Ang pangatlo ay 3 buwan na ang nakalipas nang iwan siya ni Giselle, dala ang sanggol at kalahati ng kanilang maliit na ari-arian. Sa bawat pagkakataon na tumawag siya, ito ay para humingi ng financial help, hindi kailanman para mag-alok ng isang tunay na paumanhin o kilalanin ang pinsala na dulot niya. Ang kaniyang pattern ng pag-iisip ay nananatiling magkapareho. Nakikita niya ang kaniyang mga problema bilang panlabas na mga kawalang katarungan, hindi bilang mga kahihinatnan ng kaniyang mga desisyon. Ang huling usapan ay tumagal ng wala pang 10 minuto at natapos nang sinabi niya, "Ma, mas mahalaga ang pride mo kaysa sa apo mo." Sumagot ako ng may kalinawan na nagulat sa akin. Emilio, ang aking dignidad ay eksaktong kasing halaga ng apo ko, at umaasa ako na isang araw matutunan niya ang leksyon na iyon ng mas mahusay kaysa sa ginawa mo. Ito ang unang pagkakataon na ibinaba ko ang telepono sa anak ko, at ito ay kakaibang nagpapalaya rin. Ang paksa ni Oliver, ang apo ko, ay ang tanging isa na maaari pa ring magpaiyak sa akin. Siya ay 14 na buwan pa lang at hindi ako kilala. Nang umalis si Giselle, dinala niya ang lahat ng mga family photograph kasama ang ilang mayroon ako sa kanya. Gumawa ako ng isang trust fund para sa kaniyang pag-aaral na pinangangasiwaan ni Carlos na magiging available kapag nag-18 taong gulang na siya, anuman ang relasyon namin sa panahong iyon. Marahil, sabi ni Amelia sa akin sa aming lingguhang hapunan, kapag mas matanda na si Oliver, hahanapin niya ang sarili niyang mga sagot tungkol sa nangyari sa kaniyang pamilya. Marahil ay makahanap siya ng tapang na makilala ang kaniyang lola para sa sarili niya. Si Amelia ay naging pinakamalapit kong confidant, lalo na dahil kailangan din niyang magtakda ng mahirap na mga hangganan sa toxic na mga miyembro ng pamilya 1 dekada na ang nakalipas. Ang pinakagulat sa akin tungkol sa 2 taong ito ay kung gaano napabuti ang aking pisikal at mental na kalusugan. Sa huling mga taon kasama sina Emilio at Giselle,
Nagkaroon ako ng chronic insomnia, patuloy na pananakit ng ulo, at isang anxiety na nagpanatili sa akin sa isang estado ng permanenteng alert. Sabi ng doktor ko, ang kasalukuyan kong mga test ay nagpapakita ng stress level ng isang ginang na 10 taong mas bata. Aurora, sabi sa akin ni Dr. Hernandez sa aking huling check-up, kahanga-hanga kung paano tumutugon ang katawan kapag inalis natin ang source ng toxic stress. Ang blood pressure mo ay perpekto. Ang tulog mo ay nagpapanumbalik, maging ang posture mo ay bumuti. Tama siya. Mas tuwid akong naglalakad. Ang boses ko ay mas matatag at ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig kapag gumagawa ako ng mahahalagang desisyon. Ang tindahan ng bulaklak kung saan ako nagtrabaho ay nagsara 1 taon na ang nakalipas, ngunit nakakita ako ng isang bagong pagkahilig sa community garden na tinulungan kong itatag sa gusali. Nagtuturo ako sa ibang matatandang residente tungkol sa mga halamang gamot at organic growing techniques. Ito ay isang aktibidad na nagkokonekta sa akin sa lupa at sa mga tao na pinahahalagahan ang naipon na karunungan sa halip na makita ito bilang pagiging lumana. Ang kasalukuyan kong routine ay kasama ang 3 araw sa 1 linggo sa mga office ng foundation. 2 araw sa pagbisita sa mga tahanan ng mga senior na nangangailangan ng emosyonal na suporta at mga weekend na nakatuon sa pagsulat ng aking pangalawang aklat. Ang isang ito ay tututok sa mga practical na strategy para makita at maiwasan ang family financial abuse batay sa mga kaso na hinawakan namin. Ang unit na dating source ng kasakiman ay isa ng espasyo ng kapayapaan at pagkamalikhain. Ginawa ko ang lumang silid ni Emilio sa isang office kung saan tumatanggap ako ng mga tao na nangangailangan ng gabay. Ang mga pader ay puno ng mga liham ng pasasalamat, mga foto ng mga pamilya na tinulungan namin na magkasundo sa isang malusog na paraan, at mga diploma mula sa mga universidad kung saan ako nagbigay ng mga lecture. Ang isa sa pinakakapakipakinabang na karanasan ng panahong ito ay ang pagiging mentor sa ibang matatandang ginang na humaharap sa katulad ng mga sitwasyon. Si Margarita, 74 taong gulang, ay pumunta sa Foundation 6 na buwan na ang nakalipas matapos ibenta ng kaniyang anak ang kaniyang kotse nang walang pahintulot para bayaran ang mga utang sa sugal. Nagtrabaho kaming magkasama sa loob ng 3 buwan at noong nakaraang linggo, nagpadala siya sa akin ng isang photo ng kaniyang nakangiti sa kaniyang bagong kotse na binili niya gamit ang sarili niyang savings pagkatapos mabawi ang pera ng legal. Ginang Aurora, isinulat sa akin ni Margarita sa kaniyang liham. Itinuro mo sa akin na ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi kalupitan, ito ay kaligtasan. Itinuro mo sa akin na ang self-love ay hindi pagiging makasarili, ito ay isang pangangailangan. Itinuro mo sa akin na hindi kailanman huli na para tumayo para sa sarili mo. Ang kaniyang mga salita ay nagpaalala sa akin kung bakit sulit ang lahat ng sakit na ito. Nagpapakita sa loob ng 2 taong ito, nauunawaan ko na ang kwento ko ay walang tradisyonal na happy ending kung saan ang buong pamilya ay nagkakasundo at namumuhay kami ng masaya magpakailanman. Ngunit mayroon itong mas mahusay na bagay. Mayroon itong authenticity, nabawi na dignidad, at isang layunin na lumalampas sa aking personal na sakit. Natutunan ko na minsan ang pinakamalaking pagpapakita ng self-love ay ang lumayo mula sa mga nagpipilit na saktan ka. Kung makakapagpadala ako ng isang mensahe sa nakaraan, sa Aurora na naglakad sa ballroom ng kasal 2 taon na ang nakalipas, sasabihin ko sa kanya, magkaroon ka ng tapang. Ang malapit nang mangyari ay magiging masakit. Ngunit sa kabilang panig ay naghihintay ang isang buhay na mas authentic kaysa sa inakala mong posible. Naghihintay sa iyo ang kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na hindi mo na kailanman pahihintulutan ang sino man na tratuhin ka na parang ikaw ay itatapon. Ngayong gabi, habang tinatapos ko ang pagsulat ng mga pagninilay na ito, tumitingin ako patungo sa kinabukasan ng may nabagong pag-asa. Bukas, may meeting ako sa mga senador upang talakayin ang bagong batas para mas maprotektahan ang mga senior mula sa pang-aabuso ng pamilya. Sa susunod na linggo,
Iainagurahan ko ang pangatlong regional center ng foundation. Sa susunod na buwan, sisimulan ko ang isang documentary series tungkol sa paksang ito na ipapalabas sa pambansa. Ang buhay ko sa edad na 70 ay mas mayaman, mas makahulugan, at mas authentic kaysa noong ako ay 68. Natutunan ko na ang pagtatapos ng isang toxic na relasyon ay hindi pagkawala, ito ay isang kalayaan. Natuklasan ko na ang tunay na pamilya ay pinili tulad ng mana. At napatunayan ko na hindi kailanman huli na para magsulat ng isang bagong kabanata sa sarili mong kwento. Kapag tinatanong ako ng mga tao kung nagsisisi ako sa ginawa ko ng gabing iyon, ang sagot ko ay palaging pareho. Sa edad ko na 70, ibang-iba na talaga ang tingin ko sa buhay. Ang akala kong dulo, naging simula pala ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Natutunan ko, mga anak, na ang self-love ay hindi pagiging makasarili. Hindi kasamaan ang magtakda ng hangganan. Sa katunayan, iyon ang kaligtasan. Ang katawan ko, gumanti. Nawala ang insomnia, gumanda ang kalusugan. Bakit? Dahil umalis na ang lahat ng toxic stress. Ang buhay ko, mas mayaman na ngayon, mas makahulugan. Ang pinakamahirap na desisyon, iyon pala ang nagbigay sa akin ng dangal pabalik. Huwag tayong pumayag na tratuhin na parang tayo ay itatapon. Kung na-inspire ka sa aking kwento, i-comment mo ngayon. Handa na akong lumaban para sa dangal ko.